Solo Leveling Season 2. Like and subscribe, baka naman. Tulog ka pa ba kuya? Bungad na nga ng kapatid ni Jinwoo, at baka nakakalimutan daw ng ating bida na may meeting pa siya sa teacher niya. Bagamat natarante ito noong una ay agad naman itong nakapunta with matching formal attire pa nga na lubos kinagulat ng kanyang kapatid, dahil grabe na nga raw ang pinagbago ng itsura nito kumpara dati. Ano pa nga ba at agaw pansin ito sa mga dalagita ng nasabing eskwelahan kaya naman biniro ni Jin-a kung gusto niya raw bang marieto sa mga dalaga. Ayun nga at natuloy na ang meeting ni Jinwoo sa teacher ni Jin-a, na sinabing pambihira raw ang exam results ng kanyang kapatid at magandang role model sa ibang estudyante na lubos nilang kinatutuwa. Dito na nga biglang singit ng pakiusap ang teacher at kung pwedeng makausap daw niya ang kaklase ni Jin-a na isang aspiring hunter rin, at mapabalik sa pag-aaral. Siyang tunay nga ay anabangan ito ng ating bida, lubos kinagulat naman ito ng dalaga nang malaman na kapatid siya ni Jin-a, na agad na pagtantong nandirito ang binata para pilitin siyang bumalik sa eskwelahan at siguradong utos daw ng kanilang teacher. Binara naman ito agad ni Jinwoo at sinabing isa lamang itong i-rank, na bagamat tiba-tiba last time sa naging kontrata nila ay walang patutunguhan sa hinaharap pagdating sa kakarampot na kita ng mga i-rank hunters. O bakit, i-rank ka din naman pamemelo sopo na nga ng dalaga hanggang sasabihin ni Jinwoo na hindi naman daw siya nandito para pigilan o pabalaikan sa eskwelahan ang dalaga. Samantala, dumating naman na sa Korea ang S-rank hunter na si Hwang Dong-soo, na lubos ang panggigigil at hangad lamang na mahanap sila Jinwoo, para maipagiganti ang kanyang kapatid, at huwag na huwag daw siyang mapigil-pigilan ng mga taga-Hunter Association, pagbabanta na nga nito. Samantala, isinama na nga ni Jinwoo ang dalaga sa isang C-rank gate para training kuno, na ipinakiusap nito kila Manager An na siyang agad pumayag naman. Dito na nga sumingit ang isang lalaki na nagngangalang Kim Chul, isang A-rank tank, na tila galit at simulan ng araw nila ang raid huwag puro doldalan. Paliwanag naman nila Manager An na ito ang magiging team leader ng kanilang strike team, bilang parte ng magiging training para sa mga baguhan at batang hunters. Nang malaman nga raw nito na sasama sila Jinwoo ay ganito na ang asta nito kanina pa kaya pagpasensyahan na nga lang daw ng ating bida. Ayun nga at pabulong-bulong na ang tank hunter na dagdag kargo niya pa raw ang pagbibabysit sa mga i-rank hunter. Paliwanag naman ni Manager An na sumatotal 10 silang bubuo sa strike team, isang A-rank, 5 B-ranks, 2 C-ranks, at 2 E-ranks. Nabahala naman si Jinwoo at mukhang mas ginanahan tuloy ang dalaga at ganito ba naman mga bigatin ang makakasama sa raid, taliwas sa nais niyang panghinaan ito ng loob sa panganib na dala ng pagiging hunter at bumalik na lamang sa pagiging estudyante. Bago sila pumasok ay humabol pa nga ng bulong itong si Mr. Hyun, at limitahan nga lang daw ng ating bida ang partisipasyon sa nasabing training nang mabigyan chance ang mga baguhang hunters ng kanilang guild. Oo naman agad si Jinwoo ngunit biglang natigilan ng makapasok na sa gate ng dungeon, at tila may mali raw. Walang ano-ano'y bigla na nga lang nagbago ang kulay ng nasabing gate, at unang instinct nga ng ating bida ay lumabas sa nasabing lagusan ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat at sinabihan na lamang ang mga nasa labas na humingi ng tulong sa lalong madaling panahon. Agad na nga itong nakarating sa guildmaster na lubos ang pagkagulat at panom naging red gate daw ang C-rank gate na kanilang natagpuan. Samantala, napagtanto naman ng lahat na red gate nga ang kanilang napuntahan, na ayon kay Jinwoo ay di tulad ng mga normal na gate, dahil wala itong labasan, at di makakaalis ang sinumang nasa loob hanggat di natatalo ang boss ng nasabing dungeon, o kaya naman magkaroon ng dungeon break. Dagdag pa rito na wala raw magagawang tulong ang mga tagalabas, at ang pinakamasamang balita pa, ay mas malakas daw ang halimaw na laman ng nasabing dungeon. Walang ano-ano'y bigla na nga lang may pamana sa kanila, na nagpabagsak sa isang kasamahan nila, habang naharang naman ni Jinwoo ang isa sa mga ito. Ito raw ay mga ice elves, mga malulupit na halimaw na mas angkop tawaging demons o kung tawagin daw ay ice slayers. Bumoses na nga itong si Kim Chul bilang kanilang leader, at nagbabala na since isa itong red gate, ay marahil B-rank pataas ang makakaharap nilang mga halimaw, kaya aasahan niya raw na sumunod ang lahat sa kanya bilang pinakamates na hunter. Nagulat naman si Jinwoo nang sabihin ng tank hunter na hahatiin niya ang grupo sa dalawa, nang mas mapataas daw ang survival rate nila sa nasabing dungeon. Dito na nga nito inihiwalay ang mga C-rank at sila Jinwoo na mga E-rank sa grupo nila. Ang isang araw-ngaraw na pamamalagi nila sa Red Gate ay katumbas ng isang oras sa labas,
Kung matalo man nila ang boss o magkaroon ng dungeon break ay siguradong aabutin daw sila ng mga buwan. Masyadong araw itong matagal para isama ang mga pabigat na katulad nila. Sikapin nga lang daw nilang mabuhay hanggang sa matalo nila ang boss, at sigurado raw makakauwi silang lahat. Matapos mag-speech ng Bobo ay nagpaalam naman ang isa sa mga high-rank hunter na babae na kung pwede sa kabila na lamang siya sumama. Pumayag naman ang walang hiya nilang leader na iniisip na nababaliw na raw ang babae at lumipat sa mahihina. Siguro hindi kay rank, pagbulong na nga ng babae sa ating bida, at ito nga lang daw ang nakapansin ng pana kanina ng mga Ice Elves. Deadma nga lang dito si Jinwoo habang nagpaalam naman na ang bida-bidang leader nila at tinuro ang kanilang babaybayang daan, at good luck nga raw sa kanila. Sa paglalakbay ng mga bobo ay nakakita na nga ang mga ito ng mga marka na gawa ng mga Ice Bears, siyang tunay nga di nagtagal ay nagsilutangan ang mga Ice Bears mula sa Gedli, na siya nang agad umatake. Basic hinarang naman ito ni Kim Chul gamit ang kanyang kalasag sabay binanatan ng kanyang palakol na siya nang pumatay sa isa sa mga ito. Samantala, nabahala naman si Ate B-Rank at napansin ang mga marka ng Ice Bears, marahil teritoryo daw ito ng mga ito kaya mas mabuting umatras na sila bago pa mahuli ang lahat. Kinontra naman ito ni Jinwoo at sinabing yun nga raw dapat ang dahilan para magpatuloy sila. Dahil since teritoryo ito ng mga Ice Bears ay wala silang ibang iisipin sa loob ng kagubatan kundi ang mga nasabing oso, kaysa naman daw sa mga Ice Elves na siguradong mas problema at matatalino. Agad napaisip naman ang babae at napagtantong tama ang ating bida, habang si Jinwoo naman ay mas inisip ang lamig ng lugar, kaya naman binuksan ang kanyang inventory at binigyan silang lahat ng jacket. Lubos kinagulat na nga ito ng lahat at maging sa high-rank hunters ay bibihira ang ganitong skill. Sabay napatanong si Song Yi kung sino raw ba talaga ang ating bida. Huwag na nga raw madaming tanong ang dalaga basta siya raw bahala dito since siya ang nagdala sa kanya. Ganoon din sa inyong dalawa, walang makulit at magtatanong, ika na nga niya sa dalawa, hanggang sa bigla na lamang may lumutang na dambuhalang oso na siya nang hinarap ni Jinwoo. Samantala, sa labas naman ng gate ay namamroblema ang mga hunters, pati na ang guildmaster sa kaligtasan ng lahat na nasa loob na siyang agad rumesponde. Ipinabatid naman ni Manager Ann na mayroon pang ibang pumasok sa loob, ang E-rank hunter na si Jinwoo, na suspetsa niya raw ay nag-reawaken na hunter. Nakumpirma mo ba yan? Tanong na nga ng kanilang guildmaster. Di naman makasagot si Manager Ann na lubos kinabahala ng guildmaster. Mas kinabahala na nga nito nang makita ang pagdating ng S-rank hunter na si Hwang Dong-soo, at ano raw ang ginagawa nito rito at labas na raw ito sa jurisdiction ng Amerika. Jurisdiction mong utot mo, ribat na nga ni Hwang Dong-soo at tinanong kung ano raw ang ginagawa ng isang basurang E-rank hunter sa gate na pagmamay-ari ng White Tiger Guild. Di naman nakaimik ang guildmaster dahil maging siya ay ngayon palang narinig ang pangalan ni Jinwoo mula kay Manager Ann, habang nabuisit naman si Hwang Dong-soo at ngayon pa raw talaga napunta sa Red Gate ang ating bida na dinayo niya pa raw dito sa Korea. Samantala, taliwas sa pag-aalala ng mga nasa labas ay safe nga itong mga low-rank hunters sa tabi ng ating bida, na basic pinatumba lamang ang mga Ice Bears. Abat sarap buhay na nga ang mga naging kasama ni Jinwoo na ginawa pang foods ang mga karne ng oso, habang itong bida naman natin ay nagpatuloy sa pagsupil ng mga Ice Bears gamit ang kanyang mga Shadow Army, matinding labanan na nga ang naganap sa pagitan ng dalawang panig, habang itong si Jinwoo naman ay nasa Gedli lamang at pinagmamasdan ang kayang gawin ng kanyang Shadow Army at bawas nito sa mana niya. Walang ano-ano'y bigla na ngang lumutang ang leader ng mga Ice Bears, bagamat natalo na nila ang mga alagad nito ay ibang usapan na nga ang pinamalas na lakas ng nasabing leader. Na siya na ngang tumalo at umubos sa mga Shadow Army ni Jinwoo, kasabay ang kanyang mana kaya di niya na magawang isummon ulit ang mga ito. Si Igris na nga lang ang natira, na siyang solong humarap sa nasabing kalaban. Pasikat na nga ito sa bossing niya at binanat-banatan ang dambuhalang halimaw, na siya namang nagpawaw kay Jinwoo, at good job nga raw dito kay Igris. Samantala, napala na nga ng bobo nilang leader ang hinahanap nito, at sa minalas-malas ng mga hayop ay nakaharap ang mga Ice Elves, na siya nang umubos sa mga kasamahan nito, habang siya ayon na patakbo hinahanap si mama niya. Pakurat na nga lang lods ng like at subscribe kung buwisit ka rin sa lalaking yan hihi, salamat. Arise, banggit na nga ni Jinwoo sa harap ng mga napatay niyang Ice Bears, na siyang panibagong dagdag sa kanyang Shadow Army na nagpangiti na nga sa ating bida. Samantala, 3 oras naman na ang nakalipas mula noong napasok sila Jinwoo sa loob ng Red Gate,
nakatumbas ng 3 araw sa oras nila Jinwoo sa loob ng gate. Kinabwisit na nga ito ni Hwang Dong-soo at sayang nga lang daw ang pagpunta niya rito, at siguradong patay na raw ang mga nasabing hunter sa loob ng gate. Tsaka teka nga lang, ano ba ginagawa nung Bobong yun sa strike team nyo? Mukhang di naman ito miyembro ng White Tiger Guild, pasaring na nga nito sa kanila. Ayon naman kay Manager An ay kakilala nga raw niya itong si Jinwoo, na nakiusap lamang na sumama sa si rank raid kaya pinagbigyan niya. Ganoon ba? Ika na nga lang ni Hwang Dong-soo sabay biglang lumutang sa tabi ni Manager An at sinakal ito, at ano raw akala nito sa kanya, bobo na basta na lamang maniniwala sa istorya nito. Walang ano-ano'y pumagitna na nga ang Guildmaster ng White Tiger Guild at bitawan nga raw ni Hwang Dong-soo ang tauhan niya. Dito nagkainitan na nga ang dalawa na lubos kinabahala ng lahat, hanggang sa magkabila ang suntok na nga ang binitawan ng mga ito, sabay pakita na pinigilan nito ni Boy Pamada, at sinabing siya raw mismo ang makapagsasabi na i-rank lamang si Jinwoo, dahil siya mismo ang nag-reevaluate dito 2 buwan pa lamang ang nakakalipas. At tungkol naman daw sa kapatid nitong si Hwang Dong-soo ay surveillance team na raw mismo ang nagsabi na ang dahilan ng pagkamatay nito ay Magic Beast. Tinawanan nga lang ito ni Hwang Dong-soo at alam niya naman daw na istorya lamang ito para sa publiko, at sigurado siyang ang anak mayamang bansat ng Eugene Construction ang pumatay sa kapatid niya. Kung yan naman pala ang iniisip mo, ano pa ang kailangan mo kay Jinwoo? Tanong na nga nila dito. Alangan para patayin, ribat na nga nito na nagpatahimik na nga sa kanila. Sabay exit ng Gago at wala nga siyang mapapala since nasa loob pa ng Red Gate sila Jinwoo. Samantala, gulat naman ang nadama ni Kim Chul nang makitang buhay pa ang mga low-rank hunters na kanyang sinawalang bahala, na tila nagkakamping na lang sa gitna ng delikadong lugar. Bigla na nga itong sumigaw at patay na raw ang mga kasama niya dahil nagkulang sila sa supplies at kagamitan, at sino raw nagtago ng lahat ng ito at iniwan silang nagkadematay-metay. Naglabas na nga ito ng espada at nilusob sila, hanggang sa walang ano-ano'y tumilapo na lamang ito ng batukan ni Jinwoo at to the rescue sa kanila. Dami mong dada abat kami pa sinisi mo sa pagkamatay ng mga kasamahan mo, banat na nga rito ni Jinwoo, sabay na bahala dahil nagdala pa raw talaga ito ng problema sa kanila, at naramdaman ang mga kalabang palihim na sinundan ang bobo. Dito na nga lumutang ang mga Ice Elves kasama ang boss ng mga ito, na siya nang kinausap si Jinwoo at nagtaka kung paano sila naiintindihan nito. Maging ang ating bida ay nagulat, at napaisip na marahil ito sa system niya kaya naiintindihan niya ang salita ng elves. Nandito nga raw sila dahil nais siyang haminin ng isa sa mga Ice Elves niyang alagad at naiiba nga raw siya sa iba at mukhang malakas. Bago pa man matapos magsalita ang boss ay bigla na lamang niyang pinatumba ang nasabing elf, sabay rekta inatake ang boss na agad namang nakaiwas sa kanyang atake. Napangising nga lang ang boss at bakit nagpapanggap daw na tao ang ating bida, o marahil di raw ito aware sa pagkakakilanlan niya, di raw ba nito naririnig ang boses na sinasabihan silang patayin ang mga tao, na lubos pinagtataka raw ng Ice Elves dahil wala silang marinig pagdating dito sa ating bida. Napaisip naman si Jinwoo na marahil parehas ito ng system niya, at since player siya ay di siya saklaw sa utos ng system ng mga Ice Elves. Di nga raw nila kailangang maglaban, ika na nga ng elf boss at sinabing ibigay na lamang niya ang mga tao sa kanila nang matapos na ang lahat. Sino ba talaga kayo? Ribat na nga ni Jinwoo at bakit nilalabanan daw ng mga ito ang mga tao? Sasabihin na nga sana ng boss ngunit tila nagkaroon ng glitch at pinigilan ang paglabas ng impormasyon mula sa boss, sabay ulit ng sinabi nito na lubos kinagulat ni Jinwoo, at ano raw ang nangyayari. Nagalit naman ang mga elves dahil di pumayag si Jinwoo sa offer nila. At talagang plano pa raw ata silang labanan kahit lamang sila sa bilang. Napangising nga lang ang ating bida sabay palabas ng kanyang Shadow Army, na lubos kinagulat ng kanyang mga kasamahan. Ano pa nga ba at di na napigilan ang paghaharap ng dalawang kampo, habang todo takbo naman itong mga kasamahan niya. Nabahala naman si Jinwoo at bagamat natapatan niya ang dami ng kalaban, ay di naman panghabang buhay ang kanyang mana na siyang kapalit ng mga Shadow Army niya. Sabayan pangaraw ng elf boss na ramdam niyang mas malakas daw sa kanya, at kahit ilabas niya raw si Egress ay mukhang mahihirapan parent sila. Dito na nga nagpakilala ang boss na kalaban na si Barca, na siyang nakipagsabayan sa ating bida sa bilis at lakas. Gamit ang mga mage ni Jinwoo ay nagawa na nga nitong makalusot ng bulalakaw spell sa kalaban, habang sa malayo naman ay pinakita ang paggising ni Kim Chul na batid ang gigil sa ating bida. Walang ano-ano'y inatake na nga siya ng dalawa mula sa magkabila ang direksyon,
at nang malapit na ang dalawa sa kanya ay bigla na lamang may pagsabog na naganap, sabay paglutang ng isang panibagong shadow na lubos kinagulat ni Barca. May pa-flashback na nga itong si Jinwoo sa mga nangyari, na tila inasahan na nga raw ang pag-atake ni Kim Chul, dito na nga nito pinalabas si Igris na siyang pumatay kay Kim Chul, at gamit ang arise skill niya ay ginamit na nga ang shadow ni Kim Chul bilang panibagong alagad niya. Iron na nga ang ipinangalan dito ni Jinwoo, bilang kanyang pangmalakasang kalasag, na siya nangang hinarap at pinalaban niya sa elf boss na si Barca. Pagkabahala naman ang nadama ng mga kasamahan ni Jinwoo, at ganito raw ba talaga ang labanan ng mga malalakas na hunter, sabay napaisip na nga itong si Song Yi kung nais pa talaga niyang maging hunter. Samantala, pinagtulungan naman na nila Jinwoo at ng kanyang mga shadow si Barca, hampas dito, balibag doon, sadyang may kalakasan din talaga itong si Barca at nasasabayan sila kahit mag-isa lamang ito. Bagamat malakas nga raw ito ayon kay Jinwoo ay di raw ibig sabihin ay ganoon din ang mga alalay nito, sabay pakita na nga na natalo na ng Shadow Army ni Jinwoo ang iba pang Ice Elves na lubos ikinagalit na nga ni Barca. Dahil dito ay nilusob na nga ng boss ang ating bida, nakalaunay na isahan na nga niya gamit ang kanyang pulang punyal, sabay palabas kay Iron na siya nangang humawak sa kalaban. Dito na nga Bomb Iron ang pangmalakasang spell ang mga Shadow Mage ni Jinwoo na rektang tumama sa walang kawalang kalaban. Abat nagawa pa nga nitong makawala, ngunit sinundan agad ng atake ni Jinwoo, hanggang sa banatan na nga ng pangmalakasang martilyo ni Iron ayun pisak ang Kuya Elf mo. Sa wakas ay natalo na nga raw ito ng ating bida, sabay nataranta ng makita na hindi pera nito tinitigilan ni Iron abat nag-enjoy ng paluin ang kalaban. Kalaw na itumigil na rin ito nang mapagsabihan ni Jinwoo sabay nag-celebrate kasama ang mga Shadow Mages. Happy-happy na nga ang mga kasamahan ng ating bida dahil natalo na nito ang mga kalaban, sabay lutang ng gate since natalo na nila ang boss ng nasabing dungeon. Samantala, di peren mawala ang pag-aalala ng Guildmaster na nag-aabang sa kanilang pagbalik, at halos isang linggo na raw ang oras sa loob ng gate. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang sila nang magliwanag na ang gate, at naaninag ang paglabas ng mga hunter. Gulat na nga ang nadama ng Guildmaster nang makita na sila lamang ang lumabas sa gate, at hinahanap sila Kim Chul. At paanong ang lower ranks lang daw ang nakabalik? Di na nga nito naitago ang pagkagulat niya at naguguluhan sa kung ano raw ba talaga ang nangyari. Dito na nga nito hinarang si Jinwoo at may mga katanungan daw siya sa ating bida. Binara naman ito ni Jinwoo at pagod na nga raw siya, at ilaan na nga lang daw ng Guildmaster ang mga katanungan nito sa mga guild member nila. Tila nagalit naman ang Guildmaster sa asta ng ating bida, at 6 na raw sa mga miyembro nila ang nawala kaya responsibilidad niyang malaman ang nangyari sa mga ito. Di wow, niligtas ko na nga 2 sa mga miyembro niyo may salamat lang ba akong natanggap sa inyo, banat na nga ni Jinwoo dito na sumupla na nga sa Guildmaster. Agad nag-sorry naman ang Guildmaster habang rekta umalis naman na sila Jinwoo. Sino ba yung lalaking yon? Tinalo pa babaeng may tuyo? Tanong na nga ng Guildmaster kay Heejun. Ayon naman sa dalaga ay ganito na raw ang naging mood nito matapos matalo ang boss ng dungeon, na maging sila ay lubos daw na pinagtataka. Pinagtanggol naman ito ni Manager An at baka dahil lang daw sa pagod, tsaka mabait daw ito base sa pagkakakilala niya. Nagulat na nga lang si Manager An nang sabihin ng kanilang Guildmaster na gawin lahat para mapunta sa kanilang guild ang ating bida. Samantala, kilig-kilig naman si Song Yi matapos ihatid ni Jinwoo pauwi, at todo nagpakyut na nga sa ating bida. Habang nagdadrive ay pinakita namang tanging ang punyal nga lang daw ni Barca ang nakuha ng ating bida sa dungeon. At ang daming araw niyang pinagdaanan sa nasabing dungeon pero di man lang daw niya nagawang ma-extract ang shadow ni Barca, na lubos nitong kinadismaya. Kinabukasan ay sinundo naman siya ni Jinwoo na todo naka-armor na naman. Sinabay na nga rin nilang sinundo si Song Yi na feeling close na nga kay Jinwoo. Nagkumustahan na nga ang dalawa kung nakatulog daw ba ng maayos kagabi habang iba naman ang pumasok sa isip ni Jinwoo, at iniisip na nagtsaktsakan ang dalawa. Pachuk-chak na nga lang lods ng like at subscribe, salamat. Nga na nga itong si Jinwoo sa mga nakikita at tinanong si Jinwoo kung saan daw ba nanggaling ang mga alagad ng ating bida. Paliwanag naman ni Jinwoo na parte ito ng isa sa mga skills niya, na lubos kinamangha ni Jinwoo. Kalaunan ay nalungkot na nga itong si Boy Rich Kid at maging ultimo sa pangungulekta ng Essence Stones ay naetsapwera na siya, hanggang sa lapitan na nga ito ng isa sa mga Shadow Army ni Jinwoo at tila naawa rin sa binata at pinatulong.
Samantala, somewhere sa kung saan ay pinakita naman ng paglutang ng isang misteryosong lalaki na lubos kinatakutan ng ilang English hunters na nakaharap nito, sa kabila ng pagpapaliwanag nito na tao lamang siya at nais makauwi. Balik naman kila Jinwoo kung saan kainuman na nga si Boy Rich Kid, bilang selebrasyon at natapos na nga nila ang 19 na raids as per usapan nila ni Boy Yayamanan. Todo pasasalamat na nga ang binata sa tulong na naibigay ni Jinwoo. At susunod nga raw dito ay kukuha na siya ng written exam sa Hunter Association nang makuha na niya ng Guildmaster license niya. Drama mode na nga si Kuya Mo, dala na rin ang alak na ininom nito, at sinabing mas naging kuya niya pa si Jinwoo kumpara sa tunay niyang kuya. Bukod sa niligtas daw siya ni Jinwoo dati ay grabe pa raw ang tulong nito sa kanya magpahanggang ngayon, at sana nga raw ay siya na lamang ang naging kuya niya. E di simula ngayon ituturing na kitang nakababatang kapatid. Ika na nga ni Jinwoo sa nagmo-moment na binata na lubos na nga nitong kinatuwa. Samantala, pinakita namang nakagapos na ang misteryosong lalaki kanina, sa pangangalaga ng isang dayuhang asosasyon. Foreign hunter nga raw itong long hair na lalaki ayon sa kwento nito at nakulong sa loob ng isang gate ng halos 10 taon. Dito na nga raw ito nakakita ng exit at napadpad sa Amerika. Since hirap daw itong mag-English ay hinihintay nila ang interpreter dahil baka raw isa itong humanoid magic beast, ika na nga ng mga lalaki. Bilang pagpapasiguro ay isang S-rank hunter nga raw ang nerequest nilang pumunta, sa katauhan ng kapwa Koreano nitong si Hwang Dongso. Nalaman na ba nila pangalan niya? Tanong na nga ng isa sa mga ito, ayon naman sa kasama nitong lalaki ay Ilwansang daw ang pangalan nito, abat kaapelido pa nga ng bida nating si Jinwoo. Samantala, balik ulit sa bida natin, kung saan nagpaalam ito sa kapatid niya na mawawala raw siya ng halos 1 linggo. Sana all busy, pang-aasar na nga ng dalaga hanggang sa ipakita na bumalik si Jinwoo sa nakaraang dungeon na hindi niya natapos, kung saan nakaharap niya ang 3 ulo na Cerberus noong mga level 20 pa lamang siya, at ngayon triple na raw nito ang level niya kaya siguro naman daw madad-alien na siyang tahakin ang dungeon. Isang notification na nga ang agad sa malubong sa kanya, na naglalaman ng isang quest, kung saan para ma-clear niya, ay kakailanganin niya raw na makakolekta ng 10,000 Demon Souls na lubos kinagulat ni Jinwoo at napakarami naman daw masyado. Di naman nagpatinag ang ating bida pagkat malinaw daw ang pinunta niya rito, at yun nga ay ang makuha ang Elixir of Life. Samantala, matagumpay namang nakuha na ni Jinwoo ang kanyang Guildmaster license, na siya na nga nitong prenisente sa kanyang airpat para pamahalaan ang guild ng kanilang kumpanya. Bagamat nakalaan na ito sa kanyang kuya na inaasikaso rin ito, ay kontra nga rito si Jinwoo at lubha raw risky ang plano ng kanyang kuya. Dito na nga nagulat si Jinwoo nang malaman na all this time alam lahat ng kanyang airpat ang tungkol sa ating bida, mula sa double dungeon na napaglampasan nito. Hanggang sa kamakailan pa lamang na Red Gate incident, kung saan alam ng tatay niyang si Jinwoo ang nagligtas sa kanilang lahat. At kaya nga raw nakuha nitong anak niya ang Guildmaster license nito ay dahil din sa tulong ni Jinwoo. Bagamat bistado na sa kanyang mga ginawa itong binata ay mariin-pere nitong pinaglaban ang kagustuhan niyang patakbuhin ang Eugene Guild, na kalaunan ay pinagbigyan na rin ng kanyang airpat, ngunit sa kondisyon nga lang daw na makuha nila at mask out si Jinwoo, at hindi mapunta sa ibang guild. Agad umoo naman dito si Jinwoo na siya nang nagpangiti sa airpat nito. Samantala, nagpatuloy naman sa pagtahak ng dungeon itong bida natin, nakalaw na inapagod ng maglakad at napakalawak daw ng lugar. Dito na nga niya nilabas ang shadow ng leader ng mga Ice Bears, bilang kanyang sasakyan, sabay namang ng basic pagbabanggain lamang ang demons sa kanilang daan kaya naman kalaunan ay pinangalanan niyang tank. Sa unti-unting pag-akyat ni Jinwoo sa bawat palapag ng dungeon ay napansin nga ng ating bida ang unti-unting paglakas ng mga demons na kanyang nakakaharap, at since ang pagpatay sa mga ito ang daan para makatawid siya sa susunod na palapag ay siya ring pagtaas ng kanyang antas, pati na ng kanyang skills kaya win-win situation nga raw para sa ating bida. Medyo nakadepende nga lang daw sa supplies niya kung tatagal at makakasabay sa progress niya, pati na ng oras na siya niya raw kalaban bukod pa sa mga halimaw. Kain dito, laban doon, hanggang sa wakas ay nakolekta at nakumpleto na nga niya ang 10,000 Demon Souls na requirement ng kanyang quest. Mula unang palapag kanina ay nakaabot na nga si Jinwoo sa pang-50 palapag ng dungeon, kung saan isang matabang demon ang bumungad sa kanya na may pulang pangalan na siya niyang kinabahala. Wala naman ang sinayang na oras pa si Jinwoo at pinalusob na ang kanyang Shadow Army sa mga kalaban,
habang nagtataka at bakit tila wala raw ginagawa ang matabang boss at tumatambay lamang sa trono nito. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang si Jinwoo sa liksi ng matabang demon boss, na bigla na lamang nawala sa kanyang paningin, at inatake sila. Agad namang nakaiwas ang ating bida sabay bitaw ng pangmalakasang suntok na nagpatilapon sa nasabing kalaban, na lubos kinamangha ni Jinwoo at ganito na pala ang taglay niyang lakas. Dahil sa ataking binira ni Jinwoo ay nag-activate na nga ang rage mode ng kalabang boss, parehas nga raw sa Cerberus na nakalaban niya kamakailan, kaya naman agad napadepensa at kinailangan ng kalasag ni Iron. Sunod-sunod na atake na nga ang ibinira ng kalaban sa kanya na di man lang siya binibigyan ng tsansang makarebat, at kahit makalusot man nga raw siya ay tila nababasa nito ang galaw niya na lubos kinabahala ng ating bida. Wala rin daw siyang makitang kahinaan sa kaharap na boss maliban sa mapupulang mata nito, na malabong mat-target niya dahil sa taglay na liksi ng kalaban. Takbo-takbo nga lang ang naging diskarte ni Jinwoo habang nag-iisip ng paraan para matalo ang demon boss, hanggang sa makakita na nga ito ng isang tagilid na building na siya nitong rekta pinuntahan at pinasunod ang matabang kalaban. Sa bigat ng kalaban ay sumalad sa dito pababa ng nasabing building, habang si Jinwoo naman ay sinamantala ito at bumwelo mula sa taas, sabay labas ng kanyang pulang punyal at rekta binira sa katawan ng na-corner na kalaban, na siya na nga niyang natalo sa proseso, at nag-drop ng items. Samantala, nakarating naman na si Hwang Dongsu sa Amerika kung saan siya nilang pinakausap sa misteryosong lalaki. Pilit iginigiit na nga nitong Magic Beast daw ang lalaki na marunong magsalita, na siya namang kinokontra ng lalaki at tao nga raw siya kahit magpadanay pa sila. Wala akong pakialam, ika naman ni Hwang Dongsu rito at tila pinagbabalingan lamang ng inis ang lalaki dahil sa di niya nakita si Jinwoo sa Korea at pinatawag nga dito ng madalian. Gaano na ba kalawak ang alam ng mga tao tungkol sa mga gate at Magic Beast? Tanong na nga ng lalaki na lubos kinabwisit ni Dongsu at ano raw ba ang pinapanto nito? Ayon naman sa lalaki ay dulo lamang daw ito ng isang dambuhalang iceberg, lahat ng nalalaman ng tao sa gates at iba pa, at ang kapangyarihang kayang magwasak at tumapos ng mundo ay nagising na. Dagdag pa nga nito na nandirito raw siya para pigilan ito, na lubos kinabwisit na naman ni Dongsu. At di raw ba alam ng lalaki kung gaano kadami ang mga hunter sa buong mundo para mabahala sa ganitong mga bagay. Ayon naman sa lalaki ay kahit pagsamasamahin pa raw lahat ng mga ito ay wala itong pan-apat sa bantang dala ng sinasabi niya. Deadma nga lang dito si Dongsu at talagang ayaw maniwala sa sinasabi ng lalaki, na binanatan pa nga ito sa pagkakaroon ng pangalan sa kabila ng pagiging Magic Beast, at talagang may asawa at anak pa raw na ganap. Walang ano-ano'y bigla na lamang natahimik si Dongsu nang malaman ang pangalan ng anak nitong kausap niya, na lubos pinagtaka na nga ng lalaki at bakit tila gusto raw nitong pumatay nang wala sa oras. Jinwoo na nga ang pangalan ng anak nito na siyang trigger na naman sa baliw na hunter, at sisiguraduhin niya raw na patay ang anak niya kahit ano ang mangyari, at magkita na nga lang daw sila sa kabilang mundo. Kalaunan ay pinakita na nga lang na wasak na ang lugar, kung saan lubos kinagulat ng lahat pagkat mas malala pa raw sana ang damage na nangyari dito kung nagkataon pagkat mga S-rank ang naglaban, ngunit sa bilis nga raw ng mga pangyayari, pati na ng pagkatalo ni Hwang Dongsu at mukhang binisak lamang ng airpat ni Jinwoo ay ganito lamang ang kinahinatnan ng lugar na ito. Kung gaano kabilis na talo si Hwang Dongsu ay ganoon din kabilis na talo ni Jinwoo ang boss ng ika-75 na palapag, kung saan nag-drop ng kwintas na skeleton habang hikaw naman daw sa matabang boss kanina ng 50th floor. Isa na nga lang daw ang kulang at mabubuo na niya ang set, na nangangahulugang may isa pang boss siyang makakaharap. Bukod pa rito ay nakuha niya rin ng isang pulang bowl ang kristal na ibibigay niya raw sa shadow mages niya, at isang random box na naglalaman ng isang panibagong susi sa di pa alam na dungeon. Kasabay ng set items kanina ay ang ingredients ng Elixir of Life na siyang target ni Jinwoo para sa may sakit niyang nanay, na kulang na nga lang daw ng isa at sisiguraduhin niyang makukuha niya sa susunod na pagbalik niya rito. Bago yan ay like at subscribe naman mga lods, hihi, salamat. Pakalabas ng dungeon ay napaisip na nga ang ating bida sa huling ingredient na kakailanganin niya para mabuo ang Elixir of Life, na kailangan niya raw paghandaan para makuha. Bagamat malaking tulong ang mga secret dungeon na pinapasukan niya para tumaas ang kanyang antas ay di pa rin daw ito sapat ayon kay Jinwoo. Kailangan niyang araw ng mas matataas pa na dungeon para magpalakas, na magagawa niya lamang pasukin kung mataas ang kanyang hunter rating. Mukhang kailangan niya na raw tapusin ang pagpapanggap bilang isang A-rank lamang,
at magpa-reassess muli ng magawa ang kanyang mga plano. Kinabukasan ay agad nang nilakad ni Jinwoo ang pagpapa-reassess ng kanyang hunter rating. Dito na nga siya nakita ng isa sa mga taga-White Tiger Guild, na siya nang agad tinawagan ang kanilang guildmaster para timbrihan ang pagpapa-reassess ng ating bida. Samantala, rekta naman nang nagpa-assess si Jinwoo, kung saan pinahawak sa isang malaking itim na bola ni Ate Bantay para sila'y makapagsimula. Lubos naman ang pagtataka ni Ate pagkat error daw ng error ang nasabing aparato, kaya naman tinawag na nito ang boss nito para malaman ang problema. Dito na nga nagulat ang lalaki pagkat napagtantong wala raw sira o mali sa kanilang aparato, bagkus ay di lang daw nito kayang sukatin ang anumang kapangyarihang taglay ng ating bida, na nangangahulugan daw na isa itong S-rank. Nagkagulo na nga ang mga tao sa narinig na balita, at di makapaniwalang hindi ma-assess ang taglay na kapangyarihan ng ating bida, at sinabing pang-10 pa lamang na tao si Jinwoo na nangyari ito, at pang-10 S-rank ng kanilang bansa. Mas kinagulat na nga ng mga tao nang makita si Choi Jong-in sa nasabing building, ang guildmaster ng Hunters Guild. Ang hunter na tinaguri ang ultimate weapon na ayon kay Jinwoo ay kabaliktaran ng kanyang palayaw dati. Nang mapagtanto ni Choi Jong-in na nagkakagulo ang mga tao dahil sa isang panibagong S-rank rookie, ay wala na nga itong sinayang na pagkakataon at inalok agad si Jinwoo na sumali sa kanilang guild. Abat dead mga lang dito si Jinwoo at dinaanan lamang ang isa sa mga pinakamalakas na S-rank ng kanilang bansa, na lubos na ngang nagulat sa kanyang ginawa. Dito na nga ito napangisi nang makita ang mismong guildmaster ng White Tiger Guild na naghihikapos at tila habol din ng ating bida, at napagtantong jackpot siya at mukhang nahanap niya na ang balibalitag hunter na nakaklear ng Red Gate kamakailan pa lamang, habang pagkabwisit naman ang nadama ni Yuno at sa dinami-dami raw ng makakaalam ng tungkol kay Jinwoo ay ito pang si Choi Jong-in. Samantala, binisita naman ni Jinwoo ang kanyang hermit sa ospital, at kaunting kembot na nga lang daw ay mapapagaling na niya ito. Sa kanyang paglabas ay nakaabang naman na si Woo Jin-chul ng surveillance team at mukhang nagkamali raw siya dito kay Jinwoo, at bago nga makaalis ang ating bida ay inanyayahan ito at may tao raw na nais siyang makilala. Dito na nga nagulat si Jinwoo nang makita ang chairman ng Hunters Association at binati siya sa kanyang reassessment. Dito na nga ipinabatid ng chairman ang kakulangan nila sa mga hunters, dahil kumpara sa mga private guilds ay di nila mabibigay ang tanyag at bayad na nabibigay ng mga ito. Ito nga raw na si Woo Jin-chul ay isa na sa mga pinakamalalakas nilang hunter ngunit isa lamang A-rank, di na nga raw siya magpapaligoy-ligoy pa at mariing inanyayahan si Jinwoo na sumali sa kanilang guild, di na nga raw lingid sa kaalaman ng lahat na halos hindi na gobyerno ang may kontrol, o hawak sa kaligtasan ng lahat, bagkus ay nasa 5 pinakamalalaking guilds ng kanilang bansa, na halos magkakapantay lamang ngayon. Ngunit kung sasali nga raw si Jinwoo sa isa man sa mga ito ay mawawala sa balanse ang lahat. Dito nga raw pumapasok ang importansya ng Hunters Association bilang tagapamahala ng lahat, o sabihin na nga lang daw nilang pang-anim na kapangyarihan bukod pa sa Big Five. Napaisip naman si Jinwoo sa offer ng chairman at sa adhikain nito, at sa mga koneksyon ng chairman na siyang magbibigay ng solidong career sa sinuman. Bukod pa sa pagkamangha nito na makakasama ang pinakaunang S-rank ng kanilang bansa, na ayon pa nga kay Jinwoo ay may pambihirang lakas, na halos tatapat sa kanya kahit matanda na ito at sa kabila ng mga pinagdaanan niya. Kung tatanggapin niya nga raw ang offer nito ay siguradong magbabago ang buhay niya, pagmumuni-muni na nga ni Jinwoo. Muli na nga siyang tinanong ng chairman ngunit dito na nga niya tinanggihan, at sinabing ang nais niya lamang ay makipaglaban sa mga halimaw at sa dungeons nga lang daw siya nabibilang. Kinagulat na nga ito ng chairman at nakita ang kadesididuhan sa mata ng ating bida, at kung bata-bata lang daw sana siya ay hindi siya magdadalawang isip na samahan si Jinwoo sa adhikain nito. Kalaunan ay nagpaalam na nga ang ating bida habang nagpasalamat naman ang chairman sa oras na nila ni Ji-woo para sa kanila. Sa isip-isip naman ng ating bida ay tinanggihan niya ito pagkat D-rank at E-rank dungeons lamang ang hawak ng Hunters Association, na walang maitutulong sa pagpapa-level up at pagpapalakas niya para nga mag-amit ang kanyang nanay. Samantala, pinakita namang bagbog sarado si Boy Yabang sa ospital, na tinanong ng isang lalaki na tinawag nitong Deputy Chief kung talaga daw bang isang magic beast ang nakaharap nito. Pabalang naman itong sinagot ni Dongso at saan daw party naging tao ang hype na nakalaban niya. Nagpaalam na nga lang ang Deputy Chief at sinabi kay Dongso na magpagaling,
Sabay sinabi na pinasundan na nila ang lalaki ngunit di lang daw nila sigurado kung mahuhuli pagkat kung mismong siyang araw ay walang pan-apat dito ay paano pa raw sila. Kinagalit na nga ito ni Dongsu at naalala ang pagbabanta sa kanya ng airpat ni Jinwoo, na huwag na raw gagalawin ng pamilya nito pagkat kahit kamatayan ay di raw siya maliligtas kung nagkataon. Samantala, online shopping naman ang ating bida at naghahanap ng artifacts na magagamit niya at magpapalakas sa kanya bago niya tahaking muli ang Demon's Castle, ngunit lubos problema ang kamahalan ng mga nasabing artifacts. Dito na nga ito napaisip na ibenta ang bowl ang kristal na nakuha niya kamakailan lang, na kayang doblehin ang magic damage ng user nito kaya siguradong malaki daw ang bentahan kung sakali. Pero syempre pagmumulan daw ito ng pagdududa ng iba dahil isa lamang siyang E-rank sa ngayon at di pa official ang pagiging S-rank niya, maliban lamang daw kung meron siyang record na pumasok sa isang E-rank dungeon, na medyo alanganing mapasok ng isang E-rank na katulad niya. Abat sa kanyang paghahanap ay sakto namang meron siyang nakitang trabaho, na nangangailangan ng mga menero ng anumang antas sa isang E-rank dungeon. Di na nga ito pinalampas ni Jinwoo at agad pinuntahan, kung saan binubuo ng strike team na siyang lalaban sa mga halimaw, mining team na siyang kokolekta ng mana crystals, at collection team na siyang kokolekta ng mga bangkay ng halimaw. Sa loob ng dungeon ay pinakita na nga ang strike team, sa pangunguna ng mismong guildmaster na si Choi Jong-in, na siya na ngang basic tumapos sa mga halimaw na nasa loob ng dungeon. Sa lakas nito ay nagmukha lamang mga post-poro ang kalaban at kinailangan pa ng mismong tanks nila para hindi sila madamay sa lakas ng kapangyarihan nito. Huwag nga raw silang mag-alala at hindi niya naman daw masyadong sinunog ang mga kalaban kaya kahit papaano ay may mga makokolekta pa rin sila dito. Matapos nito ay rekta lumabas na nga ang strike team at naubos na ang mga halimaw, bukod sa dungeon boss para hindi muna magsara ang dungeon, at trabaho na ng mining team ang susunod para kolektahin ang mga mana crystals na nasa loob. Namangha naman si Jinwoo lalo na sa guildmaster at wala man lang daw gallows, pati na ang strike team, kahit A-rank dungeon ang ni-raid ng mga ito, habang ito namang mga kalalakihan sa paligid ay tanging ang second in command ang napansin, ang naging pang-siyam na S-rank ng kanilang bansa, ang tinaguriang The Dancer, Cha Hae-in. Maging si Jinwoo ay di na itago ang pagkamangha sa dalaga dahil sa taglay nitong pambihirang aura. Walang ano-ano'y natigilan naman ang dalaga at tila may naramdaman daw siyang malakas sa paligid, at inakalang nasa paligid daw si Chairman Go, sabay muling nagtakip ng ilong at may kaartihan sa mga amoy. Since tapos na nga ang strike team ay work mode na sila Jinwoo, ang mining team, kanya-kanya na nga silang trabaho habang di naman mabaliwala ni Jinwoo ang nararamdamang aura ng dungeon boss na tila mas malakas daw sa mga nakaraang kalaban niya, na siya nang nagpangiti rito at naku-curious daw siyang malaman kung gaano kalakas ang isang A-rank boss. Walang ano-ano'y bigla na nga lang siyang binangga ng isang bully since isa lamang siyang A-rank, at huwag daw harang-harang sa daan. Sa buwisit ni Jinwoo ay tinitigan niya ito ng matalim na siya nang nagpatiklop sa mayabang na lalaki muntik pa maihi sa kanyang panty. Maging mga kasama nito ay napansin na nga nakakaiba ang ating bida, at nagtataka kung i-rank lang daw ba talaga si Jinwoo at napapawawawi sa katawan ng ating bida. Pagdating ng break time ay ayaw pa ring paawat ni Jinwoo sa trabaho, kaya iniwan na muna ng kanyang mga kasamahan at break time nga nila. Abat sinamantala na nga ito ng ating bida para masilip ang dungeon boss na kanina niya pa trip puntahan. Bagamat natutokso si Jinwoo na kalabanin ang dungeon boss ay iniisip nitong magsasara ang dungeon kung nagkataon na matalo niya ito, na siyang malaking kawalan daw sa Hunters Guild, ngunit napapangisi at gusto talagang banatan ang dungeon boss. Hanggang sa matigilan na nga ito nang biglang lumitaw sa kanyang likod si Hae-in at tinatanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yun. Mag-like at subscribe ka na rin Lods, sas Mariasep naman, ha. Dahil sa nakita nga si Jinwoo ng chicks na si Hae-in ay di na nito natuloy ang kanyang plano, at ramason na lamang sa dalaga na naligaw daw siya sa kuweba kaya napunta rito. Agad naman siyang binalaan ng dalaga na umalis na rito pagkat ito raw ang boss room na lubhang delikado sa lahat, lalo na kapag nagising at baka malagay pa sa alanganin ng buhay nilang mining team. Agad namang sumunod si Jinwoo. Ngunit bago pa man siya makalayo ay muli na namang tinawag ng dalaga na lubos ang pagkagulat ng siya ay dumaan, pagkat wala raw siyang maamoy sa bida natin. Pinagtaka na nga ito ni Jinwoo at ano raw ang ginagawa ng dalaga, habang si Hae naman ay di pa rin makapaniwala at tinanong kung hunter daw ba ang ating bida. Dito na nga nito pasimpleng tinignan ang ID ni Jinwoo at na lamang isa siyang i-rank,
At nang umalis na nga ang ating bida ay napamuni-muni, kung dahil daw ba sa E-rank lamang ang ating bida kaya wala itong amoy, o sadyang mabango lang talaga ito sa pang-amoy niya. Samantala, nainggit naman ang iba nang malaman na nakita niya si Hunter Chahain, dahil pangarap daw ng lahat na makausap ang crush ng bayan na Hunter. Bukod nga raw sa maganda na ito ay lagi raw itong nagpapatrol sa kuweba tuwing break time nila nang masiguro raw ang kaligtasan nila, na siyang lubos daw nilang kinamamangha sa dalagang Hunter. Medyo kakaiba nga lang daw si Hunter Chahain dahil di raw nito gusto ang amoy ng ibang Hunter, kaya raw mapapansin ang madalas nitong pagtakip ng ilong gamit ang panyo nito. Pinagtaka na nga ito ni Jinwoo dahil todo singhut sa kanya kanina ang dalaga, na marahil siguro'y nangangahulugang iba raw ang amoy niya sa mga tipikal na Hunter, kagaya ng naging reaksyon ng Elf Boss, na marahil dahil daw sa isa siyang chosen player ng isang kakaibang system na nagbibigay gabay sa kanya magpahanggang ngayon, sabay napaisip kung ano raw ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging player. Happy-happy naman ang boss niya na nag-abot sa kanya ng kanyang sweldo at napakalaki nga raw ng naging tulong ni Jinwoo sa kanilang trabaho na sadyang napabilis dahil sa kanya. Sa tuwa nga nito ay inalok pa siya na magtrabaho sa kanya at magbabayad nga raw ng malaki, ngunit agad ding tinanggihan ni Jinwoo at nagkataon nga lang daw na nagka-oras siya ngayong araw. Di naman agad sumuko ang boss niya at sinabing meron pa silang gig bukas, at kung gusto nga raw ng ating bida ay sumama ulit siya pagkat double raid daw ang magaganap, isang A-rank at isang C-rank. Nagka-interes naman agad si Jinwoo nang malaman na dalawang high-rank raids ang magaganap, kaya naman todo nagpasikat pa ang boss niya na tanging guild nga lang daw nila ang gumagawa ng ganito. Kalaunan ay sumang-ayon na nga si Jinwoo sa offer ng boss niya, na lubos ang tuwa kaya sinabing doblehin daw ang kanyang sweldo. Samantala, todo na curious na nga itong si Chahain kay Jinwoo at talagang tumawag pa sa kanilang guild dis oras ng gabi para lamang paimbestigahan ng ating bida. Dito na nga nito nalaman na maging ang guildmaster nila ay nagpapaimbestiga rin kay Jinwoo. Ngunit ayon sa kausap nito ay wala nga raw impormasyon ukol kay Jinwoo at nakalock ang files nito sa Hunters Association na lubos nilang pinagtataka dahil isa lang naman itong low-level hunter. Dahil dito ay mas lalo tuloy na hiwagaan ang dalaga sa pagkatao ni Jinwoo. Dumagdag pa na hindi mawala sa isip nito na sa lahat daw ng nakilala niyang hunter, ay ito lamang ang mabango sa pang-amoy niya. Kinabukasan ay agad nang nagpunta si Jinwoo sa inalok na trabaho rito, na napa-flashback pa sa kanyang nakaraan noong kasama sila Mr. Choi at iba pa dati, at tila nanibago sa pakiramdam na may mga makakasama. Abat magte-trending na naman nga ang ating bida sa mga pangmalakasang bayo nito at napapasana all na naman ang mga tita na sana sila na lang daw ang mga kristal na minimina ni Jinwoo. Habang happy-happy na naman ang mga kasama niya at napapadali raw ang kanilang trabaho dahil sa ating bida. Habang nag-uusap sila ay bigla na nga lang lumutang ang isang hunter, na nagngangalang Captain Son Ki-hon, at nakiusap na kung may mapapahiram daw ba silang isang tao ng mining team na makakasama nila sa raid bilang equipment carrier. Dagdag pa nga nito na may extra bayad ang sinumang sasama sa kanila. Sa kabila ng offer nito ay tila wala namang kumagit, bukod kay Jinwoo na lubos nilang kinagulat, pagkat masyado raw delikado ang nasabing dungeon na puno ng high-level monsters para sa low-level hunters na tulad nila. Kalaunan ay nagkasundo na nga sila Jinwoo at Captain Son Ki-hon, na pinaliwanag sa kanilang huwag masyadong mag-alala pagkat secondary team lang naman sila, at siguradong di na ganoon delikado ang may iwan ng primary team sa kanila. Binubuo na nga sila ng 6 na A ranks, 3 B ranks, kasama ang ating bida na namangha pagkat walang ibang guild ang binubuo ng ganito kabigatang secondary team. Sa kanilang pagpasok ay masamang kutob naman ang naramdaman ni Jinwoo, na tila kaparehas daw ng naramdaman niya sa Red Gate kamakailan pa lamang. Walang ano-ano'y bigla na nga lang silang natigilan, sabay rekta inatake ng mga dungeon jackals na basic lamang nilang tinalo ngunit pinagtaka, at ano raw ang ginagawa ng mga C-rank dungeon jackals sa isang A-rank dungeon pagkat imposible raw na makasurvive ang mga ito sa nasabing high-rank dungeon. Dito na nga napansin ni Jinwoo ang colors nito sa leeg na marahil nangangahulugan daw na may nagmamay-ari sa mga nasabing halimaw, at tila ginawang asong bantay. Kalaunan ay nasagot naman agad ang kanilang mga haka-haka nang lumutang ang sandamakmak na high orcs, na siyang binanatan sila ng isang pangmalakasang atake. Lubos kinagulat na nga ito ng kapitan at nagkadiigit-igit siya maarang lamang ang sibat ng kalaban, at dito napagtantong alanganin sila sa mga kaharap na kalaban. Sa kabila nito ay matapang nila itong hinarap gamit ang kanya-kanya nilang abilidad. Sa kasamaang palad ay sadyang malalakas ang high orcs na kanilang kaharap,
At basic lamang na kumakawala maging sa mga high mage spells nila, lamang din ang mga ito sa bilang kaya kahit nasa sabayan nila ay ulat sila sa manpower. Nagulat na nga lang si Ate Healer nang makita na nagbabubbles na ang bibig ng isa sa mga high orcs, sabay pakita na kagagawa nito ni Jinwoo na naka-invisible at di na nakatiis na nakatenga lamang sa tabi. Lubos pinagtaka na nga ito ng healer at ano raw ang nangyayari. Maging ang kapitan nila ay nagtaka rin dahil bigla na lamang bumagal ang mga kaharap na orcs, gawa nga ng mga patagang tulong ni Jinwoo at inaatake ang mga orcs ng naka-invisible. Sinamantala na nga ito ng mga walang kwentang hunters at sa tulong ni Jinwoo ay natalo ang kanina'y hirap na hirap nilang talunin na high orcs. KD at dito, KD at doon, hanggang sa kalaunan ay naubos na nga nila ang mga kaharap na kalaban damang-dama na sila ang malakas akala mo naman sila ang may gawa. Matapos ang laban ay lubos na nga ang pagtataka nila sa kakaibang mga kinilos ng kalaban at tila bumagal nga raw nung huli, at nahihiwagaan sa kung sino raw ang may gawa nito. Bagamat naguguluhan ng iba ay di naman ito nakalusot sa apat ang matang hunter na ito at sinabing tinulungan nga raw sila ni Jinwoo, na siyang gumamit ng stealth kanina. Marahil may rason nga raw ito para itago ang lakas nito kaya tatahimik na lamang siya sa ngayon since ito nga ang nagligtas sa kanila. Dahil nga sa nakaharap nilang kalaban ay napaisip na ang ibang miyembro ng strike team kung tutuloy pa raw ba sila sa dungeon. Dahil lubang delikado raw kung nagkataon. Bagamat gigil ang kapitan at may nais ngang patunayan bilang isang baguhang kapitan ay di naman ito nagbida-bida at nagpakatanga, at agad sumang-ayon sa hinaing ng iba, kaya umatras na nga raw muna sila sa ngayon. Sa kasamaang palad sa kanilang pagbalik ay may harang na ang dungeon gate, isang malakas na magic barrier na lubos nilang kinagulat. Subok naman itong tinatanggal ni Ate Labo at iba pa hanggang sa bigla nilang maramdaman ang isang pangmalakasang aura na lubos nilang ikinabahala. Walang ano-ano'y bigla na nga lang sa mukha ng dugo ang mga mage at mukhang trap din daw ang nasabing barrier. Dito mas kinagulat na nga ng lahat ang paglutang ng sandamakmak na high orcs na kanina'y hirap na nga silang talunin. Isang orc na nga ang lumapit sa kanila, na siya na nga ring sinalubong ng kanilang kapitan pagkat di raw nila kakayanin kung lalabanan nila ang mga orcs. Tila kinakausap naman sila ng orc ngunit di nila maintindihan. Hanggang sa bigla na lamang itong tila nag-glitch at kalaunay na intindihan na nila ang sinasabi. Nagpakilala na nga itong si Karg Algon, na siya nga raw may gawa ng magic barrier na nakaharang sa gate at isa nga raw siyang dakilang Orcish Master of Curses. Tinatawanan nga lang sila nito hanggang sa tanungin ng kapitan kung may mas malakas pa raw bang halimaw sa dungeon na ito. Muli ay tinawanan nga lang siya nito at pinapili, kung mamamatay daw ba sila sa kamay ng kanyang mga alagad, o sasama sila sa kanila. Wala namang naging choice ang kapitan kundi piliin ang pangalawang option, sabay sinabihan si Jinwoo na kapag nagkaroon sila ng pagkakataon, ay lalabanan daw nila ang orc, na siyang siguradong kahit papaano ay magdi-distract dito para mawala ang spell sa gate. Samantalahin nga raw ito ni Jinwoo para tumakas at humingi ng tulong sa main strike team. Huwag mo sabihing balak niyong mamatay sa loob ng dungeon na ito, pagkabahala na nga ni Jinwoo sa plano ng kapitan. Ngunit tila ito rin ang iniisip ng lahat at nag-iwan pa nga ng will sa ating bida, at ibigay nga raw ni Jinwoo sa pamilya nila. Samantala, sa labas ng dungeon ay humaharot na naman nga itong si Cha Hein at hinahanap ang ating bida, hanggang sa dito na nga nito malaman sa boss ni Jinwoo na nasa loob ng dungeon ang ating bida, bilang carrier ng secondary strike team. Ayun nga at pinakitang sinamahan ng mga orcs ang grupo sa isang malawak na silid na naglalaman ng sandamakmak na orcs, at binati ng isang nakatronong orc at welcome nga raw sa mga hampas lupang tao. Pahampas na rin muna lods ng like at subscribe, salamat. Di na nga napigilan ni Hein na mag-alala kay Jinwoo at nasa loob nga ito ng isang A-rank dungeon, since ang pagkakaalam nga nito ay isa lamang itong A-rank. Naisipan na nga nitong sumunod ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang dalang sandata, kaya no choice kundi hiramin na lamang ang piku na gamit nila Jinwoo sa pagmimina, kaysa naman sa wala siyang dalang anumang sandata. Samantala, dahil sa taglay na lakas ng mga aura na nilalabas ng mga high orcs lalo na ng boss ng mga ito ay di na nga naiwasan ng grupo ni Jinwoo na manggatag sa takot, at di makapaniwala sa kinakaharap nilang sitwasyon. Dito na nga nagtanong ang kapitan nila kung ano raw ba ang kailangan sa kanila ng mga high orcs, na agad ding sumagot na para lamang daw ma-entertain sila, sa pamamagitan ng pag-torture, pagkain, at sa huli ay pagpatay daw sa kanila. Di naman basta nagpatinag lamang ang kapitan, na siya nang iniutos na lumusab sila,
ngunit sa kasamaang palad ay nanigas na sa takot ang mga kasamahan nito, kaya solo lamang na umatake. Basic nga lang itong pinigilan ng boss gamit ang pangmalakasang spells nito sabay ibinalibag sa lupa, nang paulit-ulit na tila isang laruan lamang. Wala namang nagawa ang mga kagrupo nito kundi manood lamang, hanggang sa sumusaw na nga ang ating bida at iniligtas ang kapitan, at bagamat dungeon nga raw ng guild nila Captain Sun ang nasabing lugar ay alanganin na raw ang kanilang sitwasyon kaya kung mamarapatin na raw ng kapitan ay hayaan siya nitong tapusin ang mga kalaban sabay balibag sa isang high orc ng may panggigigil. Oo naman nga agad ang nanghihinang kapitan, habang tila nabuisit naman ang boss na kalaban sabay labas ng pangmalakasang aura. Di naman basta nagpasapaw lamang ang ating bida at nagpakitang gilas din, at mukhang may isang bida-bidang boss na naman daw siyang pupulbusin. Samantala, kinagulat naman ang mining team nang makita ang pagdating ng surveillance team sa nasabing lugar, na pinangunahan na nga ni Wu Jinchul at lubos ang pagtataka sa kung ano ang ginagawa ng ating bida, at 2 araw na raw nakasama sa mining team ng dungeon raid na ito. Sabi ko na nga ba may something sa pogi na yun, reklamo na nga ni Dugyot at todo nagdadadada kay Wu Jinchul. Deadma nga lang dito ang surveillance hunter at tinanong ang boss ni Jinwoo kung nasa loob pa rin daw ba ng dungeon ang ating bida. Oo naman agad ang lalaki at sinabing bag carrier ang ganap ni Jinwoo kasama ang secondary strike team nila, sabay napatanong kung may problema raw ba. Dahil maging si Hunter Chahein daw ay nanggaling na rin dito kanina at hinahanap ang ating bida. Walang ano-ano'y nagulat na nga lang lahat ng maramdaman ang isang pangmalakasang aura na nagmula sa loob ng gate, na siya na ngang ikinabahala ng surveillance team. Maging si Chahein ay nabahala na rin ng maramdaman ito at mukhang kailangan niya na raw magmadali na mahanap ang grupo nila Captain Sun at maaaring nasa panganib daw ang mga ito. Ang supot naman ng grupo mo yan na ba yon? Banat na nga ng boss orc kay Jinwoo at ano daw laban ng kakarampot niyang army sa mga alagad niya. Nginisian nga lang ito ni Jinwoo sabay activate ng skill na Monarch's Domain, isang pangmalakasang skill na nakuha niya raw nung nag-level 70 na siya sa Demon's Castle. Di na nga makapaniwala ang secondary strike team sa kanilang mga nasasaksihan, at kailanman di pa raw sila nakakita ng ganitong kalakas na kapangyarihan mula sa isang tao lamang. Ayun nga at nagpasikat na sila Iron at Igris na binasak lamang ang mga lumusob na high orcs. Abat syempre di rin nagpahuli ang bossing nila na si Jinwoo at pinagkakatay lahat ng kaharap na high orcs na tila mga butter lamang, na siyang agad sinagot din ng boss orc at naglabas ng pangmalakasang fire spell na sumunog sa karamihan ng shadow army ni Jinwoo at napakahina naman daw ng ating bida, pang-aasar na nga nito. Basic nga lang itong binalik ni Jinwoo na kinabuisit ng kalaban. Kaya naman siya na ang pinag-initan. Bato dito, bato doon, todo iwas naman ang ating bida habang sinasabay ang spell na apoy-apoy na siya nang bumabanat sa kanyang mga shadow army, at tignan nga raw nila kung hanggang saan tatagal ang ating bida, banat na nga sa kanya ng kalaban. Samantala, nabahala na nga ang surveillance team ng masukat na papunta ng S-rank ang antas ng nasabing gate sa kanilang harap, kaya naman iminungkahi ni Wu Jinchul na tawagan na ang Hunters Guild sa lalong madaling panahon. Nang medyo napansin na ni Jinwoo na medyo nakakarami na ng Shadow Army ang kalaban ay nagtawag na ito ng resback, na lubos kinagulat ng mga kalaban dahil mismong mga kalahi nila ang tinawag nitong Shadows. At di nga raw magtatagal ay dadagdag silang lahat lalo na itong mayabang na bossing nila. Ayun nga at tila nag-glitch na naman ang boss tulad ng nakalabang boss elf ni Jinwoo kamakailan pa lamang, na nagtataka at bakit nagising na lamang siya rito sa lugar na ito at ang tanging nasa isip ay ang command na patayin lahat ng mga tao. Bagamat di niya raw alam ang rason ay sinusunod niya lamang ang command na paulit-ulit sa kanyang iniuutos. Samantala, agad na ngang nakarating kay Choi Jong-in, ang Hunters Guild Guildmaster, ang balita ukol sa mga kaganapan sa raid ni Captain Sun, kaya naman nagmadaling rumespo at sinabi sa kanyang secretary na ihanda lahat ng kanilang pinakamalalakas na hunters. Balik naman sa bingbangan ay kaliwat ka ng Bardagula na nga ang ganap ng puwersa nila Jinwoo at ng kalabang High Orcs, na parehas ayaw magpatalubat kasi hindi na lang sila ang magsapakan. Bida-bida na nga itong si Igris at masyado nang mahaba ang exposure sa camera, sinamahan pa ni Boss Ice Bear na lubos kina-proud ng kanilang daddy Jinwoo. Nabahala na nga ang Boss Orc kaya bumaba na sa kanyang trono, at nasa sapawan na nga ng ating bida, na agad na ngang nagcast ng spell sa ating bida nang matikman daw nito ang lupit niya. Sa gulat nito ay wa-effect ang kanyang curse spell sa ating bida, na napangisi lamang at wala nga raw sa kanyang talab at immune daw siya sa mga sumpa at kamandag.
Dito na nga inilabas ni Jinwoo ang mga mage niya na nagcast ng pangmalakasang spell, na subok pinigilan ng boss orc ngunit ulats ayon napahiya kaya lubos ng gigil. Kalaunan ay nakarating na nga sa lugar si Chae-in na lubos ang pagkagulat sa mga kaganapan, at ano raw ba ang nangyayari dito? Balik naman sa ating bida ay todo effort na nga ang kalaban nito na sinabay-sabay ang mga kung ano-anong spells nito hanggang sa naging higante. Basic iniwasan nga lang ni Jinwoo ang pag-apak nito kaya naman lubos nang nanggigil at sandamakmak na laser ang ibinira hindi lang kay Jinwoo kundi sa lahat abat damay-damay na nga pati mga mismong orcs na alagad nito. Array na nga lang ang boss ng banatan niya ang isa sa mga mata nito, at mas madaling target nga raw ang malalaking bagay, banat na nga ni Jinwoo sa kalaban. Inamukhang hayop ka, mamatay ka na, sigaw na nga lang ng kalaban at desperado nang patayin siya. Ngunit sadyang may kabilisan ang ating bida at di niya masabayan gamit ang dambuhala niyang katawan. Since may katigasan din ang balat ng kalaban ay ginamit na nga ni Jinwoo ang kadena sa paligid ng dungeon, na siya na nga nitong ipinilipit sa boss orc at pinatumba, na lubos kinagulat nila Woo Jinchul na kakarating lamang sa loob. Abat sobra-sobrang pogi points na nga ang nakuha ni Jinwoo mula kay Hein na lubos ang pagkamangha sa taglay niyang kapangyarihan, at di inakalang ganito siya kalakas. Sino raw ba talaga ang ating bida? Tanong na nga nito kay Woo Jinchul. Google mo, parehas lang naman tayo walang alam, ika na nga nito, habang si Jinwoo naman ito na corner na ang unti-unting nanghihinang kalaban, hanggang sa nanglaban pa nga ito hanggang huli ngunit ulats talaga sa lakas ng ating bida. Nahiya naman si Jinwoo na kunin lahat ng binagsak nitong lot at sa Hunter's Guild nga ang dungeon na ito, kaya naman kinuha na lamang niya ang shadow ng kalaban. Nakalimutan nga rin niya ang pangalan nito kaya naman Boy Pangil na lamang ang ipinangalan sa nasabing shadow sabay na mangha dahil ngayon lang daw siya nakakita ng Elite Knight na rank na siyang antas ng nasabing shadow. Tiba-tiba na nga ang ating bida at nakarami raw siya ng shadows na siyang magagamit niya sa hinaharap, at sa wilingan nito ay di napansin ang pagdating nila Woo Jinchul na lubos na nga nitong kinagulat. Di na nga naitago ng ibang hunter ang pagtataka at sino raw ba talaga si Jinwoo. Kaya naman pumagitna na sila Woo Jinchul at sinabing top secret daw ang status ng ating bida, at kung mamarapatin daw nilang lahat ay esekreto na lamang lahat ng kanilang nasaksihan sa nasabing dungeon. Bago makalabas ay nagsalita naman ang kanilang kapitan, at bagamat di niya raw alam ang rason ni Jinwoo kung bakit sumama sa kanila bilang isang bag carrier ay nais daw niyang ipabatid ang lubos nilang pasasalamat sa pagligtas niya sa kanila. Napangiti na nga lang ang ating bida sabay may naalala. At dito na nga ibinalik ang notebook na bilin sa kanya kanina ng isa sa mga hunter. Boboses pa nga sana si Hein ngunit tinanong ng isa sa mga hunter kung bakit may dala raw itong piko. Abat parang wala lang nang narinig ang dalaga at tinanong kung naging weird daw ba ang dating niya sa mata ng ating bida at may dalang ang piko. Di na nga makapaniwala si Choi Jong-in nang malaman ang kompletong detalye mula kay Captain Sun, at di nakalang ganito kalakas si Jinwoo. Napatanong na nga rin ito sa kapitan kung sino raw ba sa tingin nito ang mas malakas sa kanila ni Jinwoo, na siya nang di nasagot ng kapitan, at nagbalik ng tanong kung kaya daw ba ng kanilang guildmaster na mag-isang tapusin ang isang A-rank dungeon. Natamimi na nga lang ang guildmaster, at nakakahiyaman daw, at tinagurian pa naman siyang ultimate weapon, ay di niya raw kayang mag-isa ang isang A-rank dungeon. Kaya sisiguraduhin niya raw na marirecruit si Jinwoo para sa guild nila. Pabanat na rin muna lods ng like at subscribe salamat. Dumating na nga ang araw ng reassessment ni Jinwoo na talagang pinunta pa ng dalawang guildmaster na sila Choi Jong-in at Baekhyuno, na lubos ang pagtataka sa kung ano raw ang nangyayari at napakaraming reporter. Dito na nga sila pinagkaguluhan ng mga ito at tinanong kung nandito raw ba sila para i-recruit si Lee Min-sung, isang artista na pinagtaka nila Baekhyuno pagkat di nila kilala, na siya nang itinanggi ng dalawa kaya umalis na lamang ang mga reporter. Todo nagbabangayan na nga ang dalawa at parehas ng interesadong ma-recruit ang ating bida. Dito na nga lumutang sa eksena ang isa pang guildmaster at biniro ang dalawa na siguro naman daw ay hindi sila nandito para agawin si Min-sung. Kinabwisit na nga ito ng dalawa at wala nga raw silang pakialam sa Min-sung na hinayupak na yan at isaksak nga raw nila sa mga baga nila, sabay pakita sa ating bida na nagtataka rin sa dami ng mga tao. Di nagtagal ay lumutang na nga ang sanhi ng pa-presscon, ang bida-bidang artista na na-awaken kuno bilang isang hunter at nandirito para magpa-assess ng kanyang hunter rating.
May pa-speech-speech pa nga itong nalalaman habang sa isip-isip ay nais lang namang gamitin ang sitwasyon para pagtakpan ang kanyang mga scandals bilang artista at kumuha ng kontrata sa Reapers Guild ng 2 taon bilang isang hunter ng makapaglelo sa showbiz at mapabango ang kanyang pangalan. Maging ang bodyguard nito ay bida-bida rin at hinarang si Jinwoo na makapasok ng building, buti na lamang at nandoon si Chairman Go at sinabing bisita nga raw niya ang ating bida kaya paraanin nito. Na lubos pinagtaka na nga ng bida-bidang artista kaya sumunod sa kanila. Agad naman itong hinarang ni Woo Jin-chul at may kasalukuyan pangaraw na ina-assess na hunter. Dito na nga may pabulong na pagbabanta ang artista at di raw ba siya kilala nito. Pakikuseyong hype ka, ika na nga lang ni Woo Jin-chul na kinatamimi na nga lang ng bida-bidang artista. Samantala, rekta na nga sila Jinwoo sa loob habang nag-aabang naman ang 2 guildmaster sa labas. At bago nga magsimula ang reassessment ay tinanong siya ng tagapamahala kung ano raw ba ang nature ng kakayahan ni Jinwoo. Dito na nga naglabas ng isang shadow ang ating bida kaya naman sinabi ng lalaki na marahil summon ng magic daw ang skill ni Jinwoo. Oo na nga lang ang ating bida na halatang nagpipigil lamang ng kanyang kapangyarihan kaya naman pinakiusapan ng chairman na huwag magdalawang isip na ipakita sa kanila ang kanyang totoong lakas. Walang ano-ano'y nilabas na nga ni Jinwoo ang shadow army niya. At sinabing kaya niyang maglabas ng 100 pa, na lubos kinagulat na nga ng chairman maging ng mga guildmaster sa labas at naramdaman ang pambihirang aura na nilabas ni Jinwoo. Di na nga sila lubos makapaniwala at nakakakilabot daw ang tindi ng kapangyarihan na taglay ni Jinwoo, hanggang sa ayon nga kalaunan ay natanggap na ng ating bida ang kanyang panibagong hunter ID, na nagsasabing S-rank hunter na siya. Happy-happy na nga si Jinwoo pagkat sa wakas ay makakabenta na raw siya ng rare items nang walang magdududa sa kanya dahil S-rank na siya, at mapapaghandaan niya na raw ang pagbabalik niya sa Demon's Castle. Pagbati na nga ang natanggap niya mula sa chairman habang kakulaita naman mula sa dalawang ito na parehas nais siyang ma-recruit, na ayon nga at parehas niya lamang dinedma at may pupuntahan pa nga raw siya. Lubos na gulat na nga si Jinwoo paglabas dahil sandamakmak na reporter na ang nakaabang sa kanya. Na maging ang kapatid niya ay kinagulat pagkat nakita siya sa TV at ibinabalita, na ika-10 nga raw na S-rank hunter sa kasaysayan ng kanilang mundo. Napatili na nga lang ang shock lang ito habang saya naman ang nadama ng mga dating kasamahan ni Jinwoo. Ito namang bida-bidang artista ay napanganga na lamang at napunta na nga kay Jinwoo ang papress kanyang ganap. Samantala, todo sorry naman si anak mayaman sa airpot niya at di nga raw niya nagawang ma-recruit si Jinwoo sa guild nila. Sabay pa flashback sa pagtanggi ng ating bida sa offer nito at may mga aasikasuhin pa nga raw siya. At ang pagsali raw sa mga ganitong bagay ay makakasagabal lamang sa kanya. Paliwanag na nga ni Jinwoo, ngunit kung gugustuhin nga raw nito ay isasama siya. Ipinabatid na nga ito ng binata sa kanyang airpot, na siya nang nabuisit sa kanya. At sa kabila raw ng lahat ng ginawa nito, ay talagang mas uunahin pa ang pansariling interes kaysa sa mga responsibilidad nito. Di naman nagpatinag ang binata at nagsorry na lamang sa airpot niya, at sinabing sasamahan niya pera ng ating bida, habang wala naman ang nagawa ang tatay nito ngunit paghandaan nga raw niya ang kahihinatnan ng kanyang desisyon. Balik naman sa ating bida kung saan naipit na nga sa gitna ng mga kaganapan, kaya naman ginamit na lamang ang kanyang bilis para makaalis, na lubos nang ang kinagulat ng mga guildmaster lalo na ni Baekhyuno at di makapaniwalang ganito na kabilis at kalakas si Jinwoo kumpara noong huli niya itong nakita. Samantala, rekta naman na si Jinwoo sa layo niya na makapamili ng mga artifacts para matapos na ang Demon's Castle. Dito na nga niya pinaliwanag sa bantay na nais niya ng proteksyon sa dungeon na sadyang mainit. Dahil dito ay inirekomenda ng lalaki ang isang damit na may kasamang singsing, na siya namang nagustuhan ni Jinwoo, maliban sa presyo ng mga ito na lubos niyang kinagulat. Dito na nga siya humirit ng discount na tinawanan nga lang ng bantay at ito na nga raw ang mga presyo nito. Ngunit kung gusto nga raw ng ating bida ay kung mababasag niya ang salamin na lagayan ng mga ito ay libre niya nang makukuha ang artifacts. Protektado nga raw ito ng isang malakas na magic enhancement na kailanman wala pang sinuman ang nakabasag. Abat babanatan nga rin sana ito ng ating bida kung di lang napigilan ng lalaki, at sinabing joke-joke nga lang daw niya yun kaya nagsorry dito kay Jinwoo. Nilihis na nga lang ng ating bida ang usapan sa paghahanap niya ng sandata, na siya namang narinig ng isa pa sa mga bantay kaya sinamahan siya sa kabilang kwarto, habang naiwan naman na nagtataka ang matanda sa kung paano raw nabasag ni Jinwoo ang salamin sa di man nga lang daw ito nadikitan ng ating bida. Muli ay nagulat na naman nga si Jinwoo sa presyo ng isa sa mga dagger na ipinakita sa kanya,
Ngunit mas nagulat nang papresyohan niya ang isa sa kanyang mga dagger na halos 100 milyon daw ang presyo sa isip-isip niya ay nabili niya lamang ito ng kulang-kulang 3 milyon lamang sa kanyang shop. Abat kung ganito raw ang presyo ng mga items niya sa mundong ito ay mukhang di niya na raw kakailanganing ibente pa ang bowl ang kristal na nakuha niya kamakailan lamang. Samantala, pagkabwisit naman ang nadama ni Jinha sa mga kaganapan at ayaw na nga raw silang tigilan ng mga paparazzi, at dapat sinabihan man lang daw siya ni Jinwoo sa paglutang nito sa TV. Depensa naman ng ating bida na di raw siya ang may pakanan nito, sabay sabi sa kapatid niya na mawawala siya ng halos 1 linggo ulit at may aasikasuhin sa labas. Sakto namang dumating si anak mayaman kaya naman sinamantala na ni Jinwoo ang pagkakataon at nirason na ito ang makakasama niya sa trabaho sa buong linggong yun. Bago umalis ay sinigurado muna ni Jinwoo ang magiging kaligtasan ng kanyang kapatid. Kaya iniwan ang 3 shadows na ito para magbantay, na dapat 4 ngunit pinalipad niya raw yung isa kaya hindi niya na-extract ang shadow. At iba pang shadows na siyang magpapatrol, habang sa kung saan ay ipinakita naman ng anino ng isang tila langgam na lumilipad. Samantala, nagpasalamat naman itong si Jin at hinayaan siyang makitulog sa bahay ng ating bida. Nagtaka naman si Jinwoo at di naman daw siya pinaalis ng kanyang airpot bakit umalis pera nito sa bahay nila. Okay nga lang daw ika naman ni Jin tsaka ito raw ang paraan niya para panindigan ang kanyang mga desisyon. Dito na nga napatanong si Jin kung ano raw ba ang gagawin ni Jinwoo sa 1 linggo nitong pag-alis. Ayon naman sa ating bida ay sabihin na nga lang daw nila na magti-training siya, na siya nang ang kinagulat ni Jin at bagamat S-rank na ito ay todo pera nito sa pagpapalakas. Kalaunan ay nagpaalam na nga si Jinwoo at rekta na pumunta sa Demon's Castle, suot ang panibago niyang damit at singsing na binili nito kamakailan na pangontra sa init ng dungeon. Lubos na tuwa na nga si Jinwoo nang lumutang ang panibagong quest info ng kanyang system, na may kaakibat daw na reward na mas maganda pa dati, kaya naman lubos ginanahan na tapusin na ang nasabing dungeon. Samantala, nag-usap naman ang mga magulang ni Jin sa desisyon nitong pag-alis sa kanila, hanggang sa bigla na nga lang hinimitay ang tatay sa di malamang dahilan. Balik naman sa ating bida kung saan agad sinubukan ang kakayahan ni Boy Pangil nang makaharap ang unang kalaban sa dungeon, at ibinigay ang mamahaling bowl ang kristal na nakuha niya kamakailan, may kakayahan nga itong mas palakasin ang taglay na kapangyarihan ng sinumang may hawak nito, at ayon, siyang tunay nga ay pangmalakasang spell ang ibinira ni Boy Pangil na lubos kinagulat ni Jinwoo, at binasek lamang ang dambuhalang halimaw na kanilang hinarap. Samantala, parehas na sakit naman ng nanay ni Jinwoo ang diagnosis na natanggap ng airpot ni Jin, ang Eternal Sleep Disease. Pinagtaka na nga ito ng tatay at paano raw nakukuha ang sakit na ito. Ayon naman sa doktor ay kadalasan daw itong nakukuha ng mga taong mahina ang resistance sa magic power, at na-expose dito. May hunter po ba sa pamilya niyo? Tanong na nga ng doktor sa kanila. Di na nga nakasagot ang tatay at hunter nga ang isa sa kanilang mga anak. Somewhere sa kung saan ay ipinakita naman ang 2 hunter na ito, na nagtataka at may nakasalubong na isang langgam na tila sinalo lahat ng problema sa mundo. Balik naman sa ating bida kung saan hinati ang kanyang Shadow Army sa 6 na pangkat ng mas mapadali raw ang kanilang quest, ngunit inabot na nga raw sila ng 2 araw ay nasa pang-80 pa rin sila na palapag magpahanggang ngayon, at dito napapaisip kung may problema raw ba. Dito na nga niya napansin ang unti-unting pagbawas ng kanyang mana, na nangangahulugang nawawasak ang kanyang mga Shadow Army sa kung saan, agad na nga siyang umalis para matignan ang sanhi nito, ngunit wala na siyang inaabutan. Mukhang malalakas daw ang may gawa nito at matatalino, dahil iniwasan ng grupo nila Boy Pangil, at dito napagtantong ang susunod na target ng kalaban ay ang grupo ni Ice Bear. Siyang tunay nga sa kung saan ay nilusob ng mga pinakitang kalaban ang Ice Bear Shadows, di nga nagkamali si Jinwoo at siya mismo nang humarap sa mga kalaban. Basic nga lang itong tinalo ni Jinwoo, at dito tinanong ang natirang kalaban, kung nakakaramdam din daw ba ng takot ang mga magic beast sabay duro-demonyong ngisi sa napa-atras na kalaban. Pabanat na rin muna lods ng like at subscribe, baka naman hihi. Ayun nga at nakipagsabayan na si Jinwoo sa natirang kalaban, nakalaunay agad namang sumuko sa ating bida na siya na nga niyang kinagulat, lalo na nang makita na babae ito. Todo sorry na nga ang dalaga na lubos pinagtaka ni Jinwoo, at dami na ngang pinagsasasabi kaya pinagbigyan niya na lamang. Abat sa pagtalikod nga ng ating bida ay nagplano pang umatake ang dalaga, ngunit tumalbog lamang sa skill ni Boy Pangil.
Kaya ayon todo sorry na naman at gagawin niya nga raw ang lahat, huwag lamang siyang patayin ng ating bida. Baliw ang hayop, sa isip-isip na nga lang ni Jinwoo sabay tanong na lamang sa dalaga kung may alam daw ba ito sa entry permit na hinahanap niya nang makapunta na siya sa ibang palapag ng dungeon. Oo naman agad ang dalaga at sinabing hawak daw ito ng kanilang pamilya, at ibibigay niya raw ng walang problema basta't hayaan lang daw siyang mabuhay ng ating bida, tsaka alam niya raw ang lokasyon ng iba pang upper level permits, kaya kung gusto nga raw ng ating bida ay tutulungan niya ito, kapalit ng kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Dito na nga nilapitan ni Jinwoo ang dalaga at tinanong, kung nagsasabi raw ba ito ng totoo. Oo naman agad ang napalunok na dalaga, na siya nang ang pinaniwalaan ni Jinwoo at ang importante lang naman daw sa kanya ay makuha ang mga nasabing level permits. Samantala, somewhere sa kung saan ay pinakita naman ang pag-atake ng isang dambuhalang langgam, at mukhang nangyayari na nga ang kinatatakutan ng ibang guild masters. Balik naman sa ating bida ay sinamantala na nga rin ito ang sitwasyon para kumuha ng impormasyon sa dalaga, at tinanong kung sino ang mga ito. Nagpakilala na nga itong si Essel, ang panganay na anak ng pamilya Rediro. Dito na nga sumingit ng tanong si Jinwoo kung may naririnig daw bang mga boses ang mga ito na nagsasabing patayin ang mga tao. Agad itinanggi naman ito ng dalaga, ngunit may naririnig daw silang ibang command, na nagsasabing protektahan ang kanilang lugar, na nagsimula raw noong napunta sila sa lugar na ito. Lubos kinagulat na nga ito ni Jinwoo kaya muling napatanong kung saan daw ba sila nanggaling bago napunta rito. Ayon naman sa dalaga ay nagmula pa nga raw sila sa Demon Realm, at nagising na lamang na nandirito na isang araw nang hindi nila maipaliwanag. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay bigla na naman ngang nag-glitch ang dalaga tulad ng ibang napagtanungan niya, at sinabing naghahanda raw sila sa isang digmaan noong mga panahon na yun sa Demon World, at layon nga raw nilang labanan ang isang napakalakas na kalaban na kinailangan ng pagbubuklod ng buong puwersa ng demons malabanan lamang ito. Bago pa man ito maipagpatuloy ang sinasabi nito ay bigla na lamang mas lumala ang glitch, at nagsasabing binlock daw ang kanilang usapan, hanggang sa nahimatay na nga ang dalaga. Samantala, nakarating na nga sa mga kinauukulan ang balita ng paglusob ng isang dambuhalang langgam sa isang malayong isla ng Japan, na lubos ikinabahala na nga ng lahat pagkat kagagawan lamang daw ito ng nag-iisang magic ant, na kumitil ng halos 500 tao na kinabibilangan ng E, C, maging B-rank hunters, at kung wala pang araw Ram Espo na isang A-rank hunter ay di pa matatalo ang nasabing halimaw. Nangangahulugan na nga itong kasing lakas ng isang A-rank hunter ang isang magic ant o mas malakas pa, na lubos ikinabahala na nga ni Chairman Go pagkat halos 100 kilometro na lamang ay abot na ang kanilang bansa kung sakali ng nasabing halimaw. Dito na nga nito iminungkahi na makipagtulungan sa Japan at balaan ang iba pang karatig bansa sa nasabing kaganapan, at ngayon daw mismo, bilang chairman ng Hunters Association, ay iniuutos niya ang simula ng pang-apat na Jeju Island Raid Mission. Samantala, nagising naman na mula sa pagkakahimatay si Essel, na di na itago ang kilig ng tanungin ni Jinwoo kung okay lang daw ba ang pakiramdam niya. Kalaunan ay narating na nga nila ang kastilyo nito, kung saan lubos na gulat ang erpat ng dalaga na kasama na ang ating bida sa mismong loob ng palasyo nila. Wa-epek naman sa ating bida ang pananakot nito at sinabing nangako raw siya sa dalaga, na hindi sila sasaktan basta raw ba ay ibigay sa kanya ang level permit. Napalunok na nga lang ang erpat ni Essel at ramdam na wala silang laban sa ating bida, kaya kalaunan ay ibinigay na lamang ang kailangan nito. Bago umalis ay sumingit pa nga ng pabor si Jinwoo, at sinabing isasama niya raw ang kanyang anak bilang kanyang guide, at alam nga raw nito ang lokasyon ng iba pang level permits. Kilig-kilig naman si ate mo habang wala naman ang nagawa ang erpat ni Essel kundi pagbigyan na lamang ang nais ng ating bida basta raw ba ay siguraduhin nito ang kaligtasan ng kanyang anak. Kasabay ng pagkuha nila ng ibang permits ay unti-unti ring nag-level up sila Igris at Tank, habang itong si Essel naman ay todo ayos ng kanilang mga alay na ipangsusuhol daw nila sa ibang palapag, at mas malakas daw ang kalaban dito. O bakit kung mas mahina ba ako sa'yo at ginawa ko yan kanina noong naglaban tayo pagbibigyan mo ako, banat na nga ni Jinwoo na kinata-mimi na lamang ni Essel. Tsaka di ba nakikipaglaban kayo sa ibang demons para sa rangkang? Kaya hayaan mo akong ilagay ang pamilya nyo sa pinakatuktok, ika na nga ni Jinwoo dito. Napatanong na nga lang ang dalaga kung bakit di niya pinatay ang pamilya Rediro, ayon naman sa ating bida ay gusto niya raw kasi ang dalaga, na lubos na ngang kinilig habang sa isip-isip naman ni Jinwoo ay katulad daw kasi ito ni Boy anak mayaman na madaling mautusan. Kalaunan ay iniutos na nga niya sa dalaga na umuwi na lamang sa kanila,
At ito na nga raw mismo ang nagsabi na delikado na ang mga susunod na palapag. Sa kabila nito ay nagpumilit ang dalaga na sumama sa kanya, at nais nga raw nitong makita ang mararating ng ating bida. Oo na nga lang si Jinwoo at desidido nga ang dalaga. Sa kanilang pagpapatuloy ay napagtanto na nga ni Jinwoo na tama ang mga sinabi ni Essel, at mas mahirap na nga raw ang mga kalaban na nakaharap nila sa mga sumunod na palapag pakalampas ng 90th floor. Wala naman itong naging kaso kay Jinwoo at desidido ngang maabot ang pinakatuktok ng dungeon, at makuha ang ingredient na bubuo ng Elixir of Life na nais nitong mabuo una pa lamang. Samantala, nakarating naman na nga maging sa ibang guild ang balita tungkol sa mga dambuhalang langgam na nakarating na sa mga karatig bansa dahil sa pagkakaroon na nito ng pakpak. At ipinag-utos na nga ni Chairman Go ang pagtutulong-tulong ng lahat ng guild at S-rank hunters para mapigilan ang nalalapit na sakuna, maging guilds na mga karatig bansa. Balik naman sa ating bida kung saan sa wakas ay naabot na nga ang ika-100 palapag kasama itong si Essel, kung saan sinalubong na nga sila ng isang pangmalakasang demon na nakasakay ng dragon, ang Demon Monarch na si Baron. Dito na nga napaisip si Jinwoo kung kakayanin niya raw bang talunin ito dahil sa aura pa nga lang daw nito ay magkamatay-matay na itong si Essel. Walang ano-ano bigla na ngang nagsummon ng sandamakmak na demons ang kalaban at pinalibutan sila Jinwoo. Abat syempre di rin basta papatalo lamang ang ating bida at sinabayan ito ng Shadow Army niya, na siya na ngang lumaban sa mga kalaban. Sapak dito, sabog doon, na lubos kinamangha na nga ni Essel at pambihira nga raw itong si Jinwoo. Ngunit sa kabila nito ay nababahala, pagkat si Baron, ang Demon Monarch parent daw ang kaharap nito, ang pinakabos ng lugar na ito, laban sa dayo nga lang daw na si Jinwoo, at di na nga malaman kung saan siya papanig. Bilang sagot sa Shadow Army ng ating bida ay pangmalakasang kaliwat kanang kidlat na nga ang inilabas ng kalaban, muntik-muntika na nga rin si Essel ngunit agad namang inaga pa ni Jinwoo ayon kilig-kilig na naman ang gaga, habang si Jinwoo naman ay problema na kung magpapatuloy ang ganito ay mauubos ang mana niya sa kakapalabas muli ng mga nawawasak niyang shadow. Dahil dito ay ginamit na nga niya ang pambihira niyang bilis at invisibility para makalapit sa kalaban, ngunit sa gulat niya ay naramdaman nito ni Baron at kanyang atake ay nakaraang, sabay balibag sa kanya sa kung saan. Takbo na nga lang ang nagawa ng ating bida para maiwasan ang mga atake nito, at gamit nga si Boy Pangil bilang kanyang diversion ay kalaunan nadali ang sinasakyang dragon ng kalaban. Sa wakas nga raw ay makakapagsapakan na sila, at sumasakit na nga raw leg niya kakatingala sa kalaban, ika na nga ni Jinwoo sa Demon Monarch. Samantala, dumating na nga sa Korea ang Draw Sword Guild, pangalawa sa pinakamalaking guild sa Asia na may 11 S-rank hunter, na mismong nerepresent ng guild master na si Goto Ryuji ng Japan, at lubusang pasasalamat sa kanila dahil sa pagtanggap na bumuo ng joint assault team bilang tugon sa kinakaharap nilang problema. Dito na nga pinag-usapan ng magkabilang panig ang tungkol sa mga nag-evolve na langgam, kung saan may dalawang bagay na kailangan daw nilang talakayin. Una ay ang lifespan ng mga halimaw, na bagamat mabilis lumaki ay umaabot lamang ng 1 taon. Nangangahulugan nga raw ito na basta't mapatay nila ang Queen Ant ay mamamatay na lamang ng kusa ang iba pang langgam matapos ang 1 taon. Ang pangalawang araw ay ang behavior patterns ng mga langgam, kung saan base raw sa mga nakaraang raids at impormasyon nila, ay naa-attract daw ang mga nasabing halimaw sa mga malalakas na kalaban, o kung susumain ay sa malakas na kapangyarihang nararamdaman ng mga ito. Gagamitin at sasamantalahin nga raw nila ito para sa kanilang gagawing plano, at bilang tugon sa gagawing operasyon, ay 10 nga raw sa 11 S-rank hunters ng Draw Sword Guild ang ipapadala nila, kasama ang mismong guild master na si Ryuji. Lubos kinagulat na nga ito nila Chairman Go at ayon pa nga sa mga ito, ay sila ang magsisilbing pain sa mga kalaban, habang ang panig naman ng ating mga bida ang bahala sa Queen Ant. Samantala, balik naman sa ating bida kung saan unti-unti na ngang nauubos ang mana nito dahil sa mas tumatagal na laban, habang itong kalaban ayaw parent paawat at sa kasamaang palad ay nahuli na ang ating bida kalaunan. Di rin naman nagpahuli ang Shadow Army ni Jinwoo at tinulungan siya sa sitwasyon, ngunit sadyang may kalakasan ang kalaban at ulats ang mga diskarte nila. Dito na nga naubos ang mana ni Jinwoo kaya no choice siya kundi makipag-on-of-one sa kalaban, na siya nga ring nakipagsabayan sa kanya sa gitna ng ulan. Gru-gru dito, gru-gru doon, hanggang sa maisahan na nga siya nito at nabitawan niya ang kanyang mga punyal. Babanatan na nga sana siya nito ng pangmalakasang bad breath hanggang sa batuhin na nga ito ng dalaga na siyang nagpatigil dito.
Sinamantala na nga ito ni Jinwoo at ginamit ang lahat ng natitira niyang lakas para putulin ang mga braso ng kalaban, at sa mga huling sandali bago pa man makasagot ng atake ang kalaban ay pangmalakasang uppercut ang ibinira ng ating bida, na sa lakas nga ay nagwasak sa ulo ng Demon Monarch. Sa wakas ay nanalo na nga si Jinwoo sabay pakul sa dalaga, at simula raw ngayon, ay pamilya na nila ang top rank sa mundong ito. Paangat rin lods ng like at subscribe ko baka naman, hihi salamat. Ayun nga at natalo na ni Jinwoo ang kalaban, na siyang nagbigay sa kanya ng huling ingredient na kailangan niya para sa Elixir of Life, ang Purified Blood of Demon Monarch. Bagamat nakadepende ang success rate ng potion sa intellect ability niya, na siya niyang kinabahala, ay itinuloy pera nito ni Jinwoo. Di naman nabigo ang ating bida at naging matagumpay nga ang crafting ng Elixir of Life, bagamat sa isip-isip ay may pag-aalala kung magagamot daw ba talaga nito ang sakit ng nanay niya. Walang ano-ano'y bigla na nga lang sumingit sa eksena itong si Iron, dala-dala ang bangkay ng dragon kanina at bumida na naman sa ating bida. Agad nagets naman ni Jinwoo ang ibig sabihin ni Iron kaya wala nang sinayang oras at kinuha ang shadow ng nasabing halimaw, at dito pinangalanan nitong Kaisel. Happy-happy na nga ang ating bida at may panibago na naman itong dagdag sa shadow army niya, habang itong si Essel naman todo rin ang tuwa at may service na nga raw sila pauwi sa kastilyo nila. Sa gitna ng pagdadadada ni Essel tungkol sa celebration kuno na gagawin nila pakauwi ay busy naman si Jinwoo sa rewards na natanggap niya at hinanap ang runestone na nakuha niya. Agad na nga niya itong inactivate at dito nagbigay sa kanya ng skill na Shadow Exchange, kung saan pwede siyang makipag-swap ng lugar sa sinumang Shadow Soldier niya mapasaan man ito. Lubos kinatuwa na nga ito ni Jinwoo at saktong araw nang makauwi na agad siya at masubukan ng Elixir of Life, kaya nagpaalam na rito kay Essel at di na nga raw niya masasamahan pa makabalik sa kastilyo nila, at kita-kits na nga lang daw someday kung magkita pa man sila. May sasabihin pa nga sana si Essel ngunit Shadow Army na lamang ni Jinwoo ang sumambulat dito. Aba mukhang hindi scam yung bagong skill ika na nga ni Jinwoo nang makabalik na sa kanilang mundo, sabay buena mano kay Kaisel na siya na nga nitong ginawang service nang mapadali ang kanyang biyahe. Samantala, pinag-usapan naman nila Chairman Go at Wu Jinchul ang magiging sistema nila sa nalalapit na joint raid laban sa mga Magic Ants, na medyo diskumpiyado pa nga itong chairman at may mga pagdududa pa raw siya sa nasabing plano. Ngunit pinag-aralan na nga raw ito ng lahat, at kung sakali man daw na medyo maalanganin sila, ay may contingency plan naman daw na nakahanda kasama sa buong plano. Ang magagawa na nga lang daw nila sa ngayon ay ang siguraduhing handa ang lahat ng hunters na isasabak nila. Siya nga pala, nakontak mo na ba si Jinwoo? Tanong na nga ni Chairman Go. Hindi pa po, ika naman ni Wu Jinchul. Somewhere sa kung saan ay may binisita naman itong si Baekhyuno, ang retiradong S-rank healer hunter na si Byung-go, kaibigan at dati niyang kasamahan. Tutuloy ka ba talaga? Sa kabila ng nangyari kay Yunso, seryosong tanong na nga ni Byung-go. Oo naman agad ang sinagot ni Baekhyuno at kaya niya nga raw ito gagawin ay dahil dito, at kung wala nga raw silang gagawin tungkol sa mga Magic Ants, ay mangyayari ito hindi lang sa kanila kundi sa buong bansa nila. Napangiti na nga lang si Byung-go at ganitong-ganito rin daw sinabi dati ni Yunso, ngunit ganun pa man daw ay di parent siya pupunta, kung yun na raw ang pakay dito ni Baekhyuno. Assuming ka naman, nandito lang naman ako kasi baka last na nating pagkikita ito, ika na nga ni Baekhyuno dito. Ay basta, plano ko na ngang kumuha ng government job, at di nga raw para sa kanya ang madugong mundo ng pagiging hunter, ika na nga ni Byung-go, at iiwan na nga lang daw niya ito sa nakaraan. Tignan mo kunot na noo mo, gerang ka na sa kastresan dahil sa hunter-hunter na yan, banat na nga ni Byung-go kay Baekhyuno. Samantala, rekta naman na ang ating bida sa hermit niya, habang tinitignan ang peklat nito sa leeg na ayon kay Jinwoo ay dahil sa kanya noong bata pa siya. Dito na nga siya napamuni-muni kung eepekto raw ba talaga ang Elixir of Life na lubos niyang pinaghirapan makuha lamang. At sa daming araw ng pinagdaanan niya ay ang dami niya na ring nasaksihang milagro kung tatawagin, kaya maniniwala na nga lang daw siya na eepekto ito at magagamot ang kanyang nanay. Kalaunan ay maingat na nga niya itong pinainom sa kanyang hermit, sabay dahan-daang ibinalik sa pagkakahiga. Sa gulat niya ay bigla na nga lang itong nagliwanag, sabay mga peklat nito ay nawala. Di na nga mapalagay si Jinwoo at tila hindi pa rin gumigising ang nanay niya. Unti-unti na ngang nanginig ang labi nito hanggang sa magulat ng muling tumingin sa nanay niya na nakatitig na sa kanya. Sabay tanong sa ating bida kung gaano raw ba siya katagal nakatulog.
at kung kumusta na raw ba sila ni Gina. 4 na taon na nga raw siyang tulog, ayon naman kay Jinwoo at okay nga lang daw sila ni Gina. Salamat Jinwoo, mga salitang di na nga kinaya ng ating bida, at pasensya na nga raw nakaligtaan nilang iPad uli siya. Di na nga napigilan ni Jinwoo ang maiyak at all this time tinago niyang supot siya. Gulat na nga ang mga doktor nang marinig ang balita, at di makapaniwalang nagising ang isang pasyenteng may sakit na eternal sleep. At nandito na nga raw ang pamilya nito para palabasan na ang nasabing pasyente. Ayun nga at maging si Gina ay di na rin napigil ang maiyak nang makitang gising na ang hermit niya, at malamang supot ang kanyang kuya. Samantala, nagpa-presko na nga itong si Chairman Go, tungkol sa panganib na dala ng Magic Ants at sa mga hakbang na plano nilang gawin. Dito na nga nito opisyal na inanunsyo ang pang-4 na magiging raid sa Jeju Island, na binubuo hindi lang ng mga S-rank ng kanilang bansa, kundi pati 10 S-rank mula sa Japan. At para sa kaligtasan ng sambayanan, ay itinalaga nito ang mga A-ranks at iba pang mababang rank na magsilbing bantay sa mga pangpang ng Korea. Napanood na nga rin ito ni Byung-gu at napa-flashback sa nakaraan nilang magtotropa noong buhay pa si Yunso, na siyang laging nagsasabi sa kanila na tumulong sa mga tao, at sila nga lang daw ang makakagawa nito wala nang iba. Ayon na pabuntong hininga na nga lang ito at tila ba magbabago pa ang isip na sumama sa nalalapit na raid. Ay sa 1 linggo lang kitang iniwan ganito na ang bahay natin, ika na nga lang ni Jinwoo kay Gina nang makita ang bahay nilang puno ng basura. O siya mukhang mapapalaban agad ako sa paglilinis pagbibiro na nga ng kanilang nanay, hanggang sa tulong-tulong na nga nilang nilinis ang kanilang bahay. Bagamat okay na ang nanay ni Jinwoo ay di raw mawala ang pagkabahala rito sa ating bida, at tila ba di siya mapalagay kahit na okay na ang lahat. Dito na nga natigilan si Jinwoo nang kausapin ng kanyang nanay, at tinanong siya kung may balita na raw ba siya sa kanyang tatay. Di naman nakasagot si Jinwoo at wala nga itong mababalite sa kanyang hermit, kaya binati na lamang siya sa pagiging hunter niya na nabalitaan daw nito sa TV. Mukhang nagmana nga raw ang ating bida sa kanyang tatay, na bago naging hunter ay isang bumbero, at talagang nasa puso ang pagtulong sa kapwa. Abat sumingit nga rin si Gina at ibinida ang pag-aaral niya para maging doktor, na siyang ginagawa niya rin daw para makatulong sa kapwa. Anak ka rin talaga ng tatay mo. Ika na nga lang ng nanay kay Gina habang si Jinwoo naman ay nakatanggap ng tawag mula sa Hunters Association. Samantala, naraos naman na nila Chairman Go ang presscon kanina at nagpasalamat dito kay Woo Jin-chul sa pagsama nito. Nabahala naman ang chairman at di inakalang makikita niya raw sa nasabing presscon si Thomas Andre, isang kilalang S-rank hunter mula sa bansa ng Amerika na sa sobrang lakas ay kayang magpabagsak ng isang bansa, at nagtataka kung bakit nandirito raw sa bansa nila. Baka napadaan nga lang daw ito o sadyang nagpunta para baluan sila kay Hunter Huang, o baka may hindi raw sila nalalaman na pakay nito dito. Anyway, nakontak mo na ba si Jinwoo? Tanong na nga ni Chairman Go. Oo naman agad si Woo Jin-chul at papunta ng araw ngayon. Siyang tunay nga kalaunan ay nakausap na ni Chairman Go ang ating bida, at ipinaliwanag dito ang magaganap na raid 4 na araw mula ngayon, at kung pwede nga raw silang matulungan ni Jinwoo. Napaisip naman si Jinwoo dahil kung siya lang naman ay matik niya itong tatanggapin dati lalo na para mas mag-level up, ngunit nagdadalawang isip dahil sa okay naman na kasi ang nanay niya. Sasagot na nga sana ito hanggang sa makaramdam ng isang pambihirang aura mula sa kung saan. Dito na nga sinabi ng chairman na marahil kagagawan nito ng mga S-rank hunters na kasalukuyang nagsasanay sa gymnasium, at kung naku-curious nga raw siya ay pwede naman nilang puntahan. Dito na nga nila inabutan ang isang kulot na nagngangalang Master Ma, kalaban si Mr. Baekhyuno, na ayon sa chairman ay napakabihirang makita, na nag-ipon ng mga S-rank hunters sa iisang lugar. Mukhang natatalo po si Mr. Baekhyuno, ika naman ni Jinwoo, hanggang sa sumingit na nga sa kanilang usapan si Choi Jong-in, at sinabing walang pan-4 si Master Ma kung sakaling magseryoso si Baekhyuno, at nagiging halimaw nga raw ito kapag inilabas ang totoo nitong lakas. Dito na nga nito itinuro ang iba pang S-rank hunters, pati na ang hunters na nagmula pa sa Japan, kasama ang guildmaster ng mga ito na si Goto Ryuji. Nang mapansin ng mga Japanese ang ating bida ay agad naman itong pinakilala ng interpreter na si Song Jinwoo na isa ring S-rank hunter kaparehas nila, na ayon sa guildmaster ay marahil isang malakas na assassin type hunter daw. Pinabulaanan naman ito ng interpreter at sinabing mage type daw ito, ngunit iba ang nakikita dito ng guildmaster.
Tila na-disappoint naman ang interpreter at kumpara nga raw sa tagal niya ng kasama itong guildmaster ay may kahinaan daw ang ipinapakita ng mga Korean hunters. Narinig naman ito ng isa sa mga Koreanong hunter na nagpakilalang si Mr. Park Jong-soo, ang guildmaster daw ng Knights Guild at di nga raw niya gusto ang tabas ng dila ng interpreter ng mga Japanese. Sino ka ba? Ika naman ng babae at di nga raw siya pamilyar sa pangalan nito. Nagkadiutal-otal na nga lang ang sidekick ng Koreanong guildmaster kuno at marahil di raw nito kilala dahil A-rank lamang ito di tulad ng ibang guildmaster na S-rank. Dito na nga pumagitna sila Cha Hae-in at huwag na nga raw palakihin pa ng mga kapwa hunters nila, ngunit gigil parent sila kuya at nilalait nga raw kasi sila. Walang ano-ano ibigla na nga lang nagsalita ang guildmaster ng Japan, at sinabing sakto raw ang pagkakataon at what if magkaroon daw sila ng isang friendly sparring laban sa mga kapwa S-rank hunters, at sila na nga raw bahala sa rules. Abat magandang ideya yan, ika naman ni Chairman Go, ngunit huwag na nga raw nila isama ang mga mage type at iba pang hindi combat types. Agad namang sumang-ayon ang lahat sa nasabing friendly sparring, at imbis na one-on-one na raw ay gawin nilang grupo-grupo, na tila isang tunay na raid na. Okay naman dito si Goto Ryuji, kaya naman naghanda na ang lahat at nagtalaga na ng kani-kanilang grupo. Abat pasapak na muna lods ng like at subscribe ko bago yan, hihi, salamat.